Akala ng lahat na isa siyang malungkot na empleyado, pero bigla siyang nailipat sa ibang mundo na may walang limitasyong mahika. Si Liam ay isang ordinaryong empleyado sa isang walang patutunguhang trabaho at nakatulog habang nasa opisina. Ngunit paggising niya, natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na naiibang mundo, kung saan mayayamang maharlika ang nag-iinom habang sinusubukan siyang gisingin ng isang katulong. Lubos siyang naguluhan at iniisip kung isa lang itong panaginip, pero patuloy siyang pinipilit ng katulong na batiin ang mga bisita para sa isang kasiyahan. Lalong naguluhan si Liam nang mapansin niya ang isang salamin. Nang tumingin siya rito, nagulat siya nang makita ang refleksyon ng isang batang lalaki sa halip na ang pagod at matandang empleyado. Biglang lumapit ang kanyang ama at sinabihang tigilan ang pagiging weirdo dahil may mga bisita sila. Labis itong ikinagulat ni Liam ngunit unti-unti niyang napagtanto na nailipat siya sa ibang mundo bilang ikalimang anak ng isang maharlikang pamilya. Ang kasalukuyang pagdiriwang ay para sa kapanganakan ng kanyang kapatid na babae. Dahil puro lalaki ang kanyang apat na nakatatandang kapatid, nagpasya siyang matulog muli, umaasang madyay gising siya pabalik sa totoong mundo. Ngunit hindi yun nangyari. Nang magising siya pa rin ang batang iyon. Lumabas siya sa balkonahe, kung saan sinabi ng katulong na ang lahat ng lupa sa harapan nila ay pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Liam habang iniisip kung gaano sila kay Aman. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Ipinaliwanag ni Bruno, ang pang-apat na anak, na ang kanilang ama at pinakamatandang kapatid ay kasalukuyang sumusubok na pagsilbihan ang bansa sa anumang paraan. Ayon sa batas ng kaharian, kailangang may maiaambag ang bawat maharlikang pamilya sa bayan, kung hindi, mawawala ang kanilang estado bilang maharlika. Sa kasamaang palad, wala pang nagagawang mahalaga ang tatay nilang tanga, kahit na nasa ikatlong henerasyon na sila. Ibig sabihin, kung wala silang gagawin, mawawala ang kanilang titulo at magiging karaniwang mamamayan. Sinabi rin ni Bruno na sinubukan ng kanilang panganay na kapatid na si Al na maging storytime TikToker, pero tinawag siyang beta ng Sigma King, kaya lalong naging mahirap ang kanilang misyon na mapahanga ang hari. Bago pa sila makapag-usap pa, dumating ang kanilang guro sa mahika na may dalang aklat. Labis na na-excite si Liam sa ideya ng pag-aaral ng mahika, pero sinabihan siya ni Bruno na huwag masyadong umasa dahil iilan lang ang may kakayahang gumamit nito. Wala nang pakialam si Liam sa kanyang bugaw na kapatid at agad na tumakbo palabas, hiniling sa katulong na ipakita sa kanya ang aklatan. Sa loob, nakakita siya ng maraming aklat tungkol sa mahika, kaya pumili siya ng isa at sinubukang basahin ito. Sinubukan niyang mag-cast ng simpleng apoy, at sa kanyang sariling gulat, nagawa niya ito. Nagmistulang kandila ang kanyang kamay habang pinupuri siya ng katulong para sa kanyang unang spell. Agad niyang pinuntahan ng kanyang ama sa silid aklatan at tinanong kung maaari siyang kumuha ng mga libro mula sa aklatan. Pero wala siyang pakialam sa ikalimang anak niyang tanga, kaya pinayagan lang siya nito na gawin ang gusto niya. Mura niya ito sa isip niya at umalis na may dalang maraming libro. Araw-araw siyang nagsanay sa mahika at unti-unting gumaling. Pagkalipas ng isang buwan, nakakapag-cast na siya ng apoy nang hindi tinitingnan ang aklat. Namangha ang bugaw na si Bruno dahil kahit ang mga bihasa sa mahika ay isang taon ang kinakailangan para lang magawa ang pinakasimpleng spell ng walang aklat. Sinubukan ni Bruno na gamitin ang aklat para mag-cast ng mahika, pero kahit anong gawin niya, hindi siya makagawa ng kahit na ano. Ibinigay niya kay Liam ang aklat, sinasabing may potensyal siyang maging dakila sa mahika at umangat sa lipunan, na hindi naman mahalaga kay Liam. Bumalik siya sa aklatan para kumuha ng aklat tungkol sa yelo. Habang papunta siya sa kanyang silid, bigla siyang hinarang ng kanyang ama at tinanong kung natutunan na niyang gumamit ng mahika. Kinabahan si Liam at hindi sinasadyang maglabas ng kaunting yelo mula sa kanyang kamay. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang ama at tinanong kung iyon lang ba ang kaya niya. Pero nagpas siyang ipakita ni Liam ang tunay niyang kakayahan at nagcast ng flame cutter spell ng walang aklat, na labis na ikinagulat at ikinahanga ng kanyang ama. Bigla siyang natuwa at sinabi kay Liam na maaari siyang kumuha ng kahit anong aklat sa aklatan bago umalis. Natuwa si Liam na nagustuhan siya ng kanyang ama, pero habang nasa kagubatan, bigla siyang napatigil ng may lumapit na lalaking nakaputing jacket at nagtanong kung siya ba ay mula sa maharlikang pamilya ng Hamilton. Sinabi ni Liam sa kanya na siya ang panglimang anak. Nang tanungin siya ng lalaki kung nandito siya para hulihin siya, wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi ng kakaibang lalaking ito, pero ayaw niyang mapahiran ng baby oil ni Didi, kaya sinubukan niyang umalis. Gayunpaman, pinigilan siya ng lalaki at sinabing ipapakita niya kay Liam ang mas epektibong paraan ng paggamit ng mahika. Agad na nangganyo si Liam, at biglang ipinakita ng lalaki ang paggamit ng 5 iba't ibang elemento ng mahika ng sabay-sabay. Lubos na nagulat si Liam dito at namangha siya habang nakiusap sa lalaki na turuan siya.
Pumayag ang lalaki at sinabihan si Liam na gumuhit ng bilog at parisukat ng sabay para matiyak na hindi siya dyslexic. Matapos ang pagsubok na iyon, ipinaliwanag ng lalaki ang sikreto sa paggawa ng ganoong mahika, at sa kanyang pagkagulat, nagawa ni Liam na gamitin ang flame ball at flame cutter ng sabay. Nagulat ang misteryosong lalaki dahil ang teknik na ito ay nagagawa lamang ng 1 sa 1,000,000 tao, at gusto lang niyang ipagyabang ang kakayahan niya sa isang bata. Sinubukan naman ni Liam na gumamit ng 3 uri ng mahika ng sabay, at kahit nagtagumpay siya, naubos naman ang kanyang lakas at mahika. Sinabihan siya ng lalaki na huwag mag-alala dahil unti-unti siyang gagaling, sabay ipinakita na kaya niyang gumamit ng 133 spells ng sabay, pero kasalukuyan siyang nagsasanay para mag-cast ng 16 spells ng sabay. Namangha si Liam dito, kaya't nagpa siya ang lalaki na ibigay sa kanya ang isang Samsung Galaxy Ring, na naglalaman ng maraming libro ng mahika. Excited si Liam at agad na sinubukan ang isang spell ng hangin, na gumana ng walang problema, ngunit nang lumingon siya upang pasalamatan ang lalaki, bigla itong nawala, tulad ng tatay ko. Maya-maya, lumapit ang kasambahay kay Liam, tinanong kung ayos lang siya dahil may ulat na may misteryosong lalaking nakita sa kanilang ari-arian. Nagsinungaling si Liam na mag-isa lang siya, kaya binigyan siya ng isang bagong libro ng mahika ng kasambahay at sinabihan siyang mag-ingat bago umalis. Nagtaka si Liam kung ano yun, nang biglang lumitaw muli ang lalaki, sinasabing ginawa lang niyang invisible ang sarili niya. Tiningnan niya ang libro at sinabihan si Liam na subukang mag-cast ng spell habang suot ang Galaxy Ring. Sinunod ni Liam ang utos at nag-summon ng isang nagliliyab na salamander, na agad na sinipsip ng singsing na parang Pokeball. Napagtanto ni Liam na kaya niyang isab ang anumang spell sa singsing na ito, kaya't sinimulan niyang mag-summon ng maraming Pokemon hanggat kaya niya bago ito isa-isang isab sa kanyang singsing. Nang muli niyang lingunin ang lalaki para pasalamatan, bigla na naman itong naglaho, nag-iwan ng isang sulat na nagsasabing huwag niyang ipagsasabi ang nakita niya. Lumipas ang 1 buwan matapos ang insidenteng iyon, at nagsimulang gumaling si Liam sa pagkontrol ng kanyang mahika. Gumawa siya ng uling sa tulong ng kanyang mga espiritu at ilang mana crystal. Nakita siya ni Bruno sa kagubatan, tiningnan ang mga bagay na ginawa niya, at sinabing ang mga kakayahang ito ay magbibigay sa kanya ng kasarinlan. Matapos nito, masaya pang sinabi ng lalaking ito na ikakasal na siya sa isang mababang antas na pamilya ng maharlika. Kahit na mas mahirap ang pamilya ng mapapangasawa niya, magkakaroon pa rin siya ng higit na kalayaan, at sa wakas, hindi na siya magiging birhen. Masaya si Liam para sa kanya, pero sinabihan siya ni Bruno na dapat ay maghanap na rin siya ng paraan para maging malaya. Ipinaliwanag niya na bago ipanganak si Liam, gustong-gusto ng ama nila na magkaroon ng anak na babae para ipakasal sa pamilya ng hari, pero nabigo ang plano niya dahil lalaki ang ipinanganak. Dahil sa desperasyon, nagtipon ang ama nila ng 1,000 sundalo at nilusob ang Dragon of the Hills, pero kahit na nagawa niyang silyuhan ang halimaw, 70% ng kanyang hukbo ang napatay. Sinabi ni Bruno na kahit anong gawin ni Naal at ng kanilang ama, sa tingin niya, tapos na ang lahi ng Hamilton at dapat nang isipin ni Liam ang sarili niyang kinabukasan. Pinapasalamatan siya ni Liam sa payo at pumunta sa lungsod para ibenta ang kanyang mga produkto at kumita ng pera. Matapos makuha ang tamang halaga, nagpunta siya sa isang lokal na tindahan ng pansit para kumain ng tanghalian, nang bigla siyang nakaisip ng ideya at dali-daling bumalik sa bahay nila. Pumasok siya sa kusina at binigyan ng isang pakete ng instant ramen ang kanyang mga lingkod, sinabihan silang subukan ito. Namangha ang mga lingkod sa bagong imbensyon na ito, habang ang kapitalistang baboy na ito ay nagsimulang mag-isip kung paano niya magagawang Amerika ang mundong ito na may 50% obesity rate. Agad siyang tumakbo para ibenta ang instant ramen sa mga lokal na tindahan, pero tinanggihan siya dahil naglagay ng pagbabawal ang kanyang pinakamatandang kapatid na si Alb sa pagbebenta niya ng kahit ano. Malungkot na umalis si Liam habang lumabas si Alb mula sa likod ng counter, minumura siya dahil napakahusay niya sa mahika. Samantala, iniisip ni Liam kung ano ang susunod niyang gagawin at napagpasyahang subukan ang isang bagay. Kamakailan lang ay natutunan niya ang isang spell na tinatawag na storage box spell, na kayang mag-imbak ng napakaraming bagay at kaya ring ipadala ang mga ito sa ibang lugar. Gamit ang hindi pangkaraniwang paraan ng paggamit ng mahika, gumawa si Liam ng isang kopya ng sarili niya at ipinadala ito sa isang kahariang hindi sakop ng pamilya Hamilton. Naibenta ng kanyang clone ang lahat ng produkto at ibinalik ang pera sa storage box, na kayang kunin ni Liam anumang oras. Sa ganitong paraan, si Liam, ang kapitalistang baboy, ay nag-imbento rin ng pagkaalipin sa bagong mundong ito. Lumipas ang ilang araw habang patuloy na nagsasanay si Liam gamit ang sarili niyang mga ilusyon at nagiging mas malakas kaysa dati.
Isang araw, biglang lumapit si Al sa kanya at sinabing marami siyang naririnig na magagandang bagay tungkol sa kanya. Tinanong niya si Liam kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Agad na naging alerto si Liam dahil alam niyang iniisip ni Al na sinusubukan niyang maging susunod na pinuno ng pamilya sa halip na siya. Kaya naman, sinabi lang niya na gusto niyang makahanap ng trabaho at kumita ng pera. Mukhang nasiyahan si Al sa sagot na ito at sinabi kay Liam na ipakikilala niya siya sa Hunters Guild. Labis itong ikinatuwa ni Liam dahil sa ganitong paraan, magiging isang adventurer siya na ang trabaho ay manghuli ng mga halimaw. Kinabukasan, pumunta siya sa Hunters Guild, kung saan agad siyang pinagtawanan ng mga adventurer dahil sa kanyang maliit na tangkad. Pero taas noo pa rin siyang naglakad papunta sa Guildmaster, habang nakataas ang gitnang daliri. Sinabi ng Guildmaster na kahit isa siyang maharlika, maaari lang siyang kumuha ng mga trabahong naaayon sa kanyang ranggo, kaya pinapakita niya kay Liam ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang pagsubok. Maliit ang tingin ng Guildmaster kay Liam, kaya nagpasya si Liam na huwag masyadong seryosohin ito at nagpakawala lamang ng ilang mahihinang fireball sa paligid. Nagulat ang lahat ng tao sa guild, pati na rin ang Guildmaster, na agad na nagsabi na sa kanyang kakayahan, si Liam ay madaling maging isang B-ranked adventurer. Di nagtagal, umalis siya sa guild na may dalang bagong makinang na badge. Iniisip kung gaano nga ba kalakas ang isang B-ranked adventurer. Habang naglalakad siya, bigla siyang pinigilan ng isang gold-digging ethot na nagngangalang Asuna, na nagtanong kung totoo ba na anak siya ng pamilya Hamilton at kung maaari siyang sumali sa kanyang grupo. Sa huli, lalaki pa rin si Liam, at ang Jugs ay Jugs, kaya pumayag siya na parang isang total simp at nagtungo sa gubat para sa kanilang unang misyon. Pagkapasok pa lang nila sa loob ng malalim na kagubatan, agad silang hinarap ng isang dambuhalang lobo. Agad namang kumilos ang Furiho at inilabas ang kanyang mga patalim, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw ang maraming iba pang lobo mula sa mga damuhan, ganap silang pinalilibutan. Nabahala si Asuna, ngunit sinabi ni Liam na kalma lang at inilabas ang kanyang mahiwagang mga Pokemon, na agad namang dinakma ng mga lobo sa kanilang mga panga. Ngunit sa isang iglap, ang mga Pokemon ay nagsimulang lumobo na parang asawa ko pagkatapos ng kasal, dahilan upang hindi na makagalaw ang kawawang mga lobo. Matapos nito, mabilis na tinapos ni Asuna ang mga halimaw. Dinala nila pabalik sa guild ang isang napakalaking hall ng 42 patay na lobo, na lubos na ikinagulat ng lahat, lalo na ng guildmaster, na agad silang binigyan ng panibagong trabaho. Hindi nagtagal, umalis sina Asuna at Liam para sa kanilang bagong misyon, patayin ng isang higanting uod na humaharang sa isang mahalagang rutang pangkalakalan. Masaya si Asuna ngunit natatakot din, dahil iba ang mga halimaw sa normal na mga hayop. Mayroong silang magic stone sa loob na nagbibigay sa kanila ng matinding kapangyarihan at kakaibang kakayahan. Samantala, nananatiling positibo si Liam, ngunit nagbago ito nang makita niya ang higanting uod, isang halimaw na gawa sa purong metal, dahilan kung bakit walang epekto sa kanya ang kanilang mga atake. Walang bisa ang kahit anong pisikal o mahiwagang atake sa dambuhalang halimaw, kaya nagkaroon ng ideya si Liam at nagpasya na subukang muli. Sinabi niya kay Asuna na maging Kane, at nang makuha na nila ang tamang posisyon, inilabas niya mula sa kanyang item box ang isang napakalaking bato at agad na pinatay ang higanting uod. Pagbalik nila sa lungsod, hindi lang isa kundi 2 patay na uod ang dala nila. Nagulat ang Guildmaster, ngunit sinabi ni Liam na ginamit lang niya ang kanyang enemy search skill upang hanapin ang pangalawa. Labis na namangha ang Guildmaster at binigyan sila ng malaking bonus. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Alb at ang kanyang ama sa lungsod upang hintayin ang isang napakataas na ranggong tao. Bumaba ang lalaki mula sa kanyang karwahe papunta sa ama ni Liam ngunit saglit ding tumingin kay Liam. Naramdaman ni Liam ang kaba, at tama nga ang kanyang hinala nang tawagin siya ng lalaki at tanungin kung saan niya nakuha ang singsing na suot niya. Lumabas na ang misteryosong lalaking nagturo kay Liam ay isang napakahusay na salamangkero na nagngangalang Raymond, na dati nang kilala ng matandang ito. Tumawa ang matanda at sinabihan si Liam na atakihin ang kanyang lingkod gamit ang buong lakas upang masuri ang kanyang kapangyarihan. Lumayo ang lingkod habang nag-charge si Liam ng 11 sabay-sabay na fireball at inatake ito ng sunod-sunod, agad na sinira ang kanyang barrier at sinaktan siya. Ngunit sa halip na mabahala, natawa lang ang matandang gago at sinabing sapat na ang lakas ni Liam. Tinanong niya si Liam kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap, at nang sabihin ni Liam na gusto niyang maging malaya, agad siyang ginawaran ng pagiging kabalyero upang makamit na niya ang kanyang kalayaan. Makalipas ang ilang araw, habang nagsasanay si Liam gamit ang kanyang item box magic, bigla niyang natagpuan ang isang liham mula kay Raymond. Sinasabi nito na nais niyang bigyan si Liam ng isang graduation gift.
Sinabi ni Raymond na naglagay siya ng 100 kilo ng ginto sa isang lawa na kakalinas lang ni Liam, at kailangan niyang alamin kung paano ito makukuha. Pinag-isipan ito ni Liam, at napagtanto niyang hindi ito maaaring gold bars. Sinubukan niyang utusan ng item box na palabasan ang gold dust powder, at tama nga ang kanyang hinala. Biglang bumukas ang isang lihim na lagusan sa ilalim niya, na nagdala sa kanya sa isang dungeon kung saan nakahanap siya ng isang sinaunang aklat ng mahika at isang liham mula kay Raymond. Nakasulat doon na hindi kailanman nagamit ni Raymond ang aklat, kaya ipinamamana niya ito kay Liam sa pag-asang magamit niya ito. Labis itong ikinagalak ni Liam at agad siyang nagsimulang magsanay ng mahiwagang mga spells. Lumipas ang maraming araw, at sa wakas, nagawa ni Liam na buuin ang isang mahiwagang spell mula sa aklat na tinatawag na Ibang Mundo. Lumikha ito ng isang mahiwagang pinto na maaaring magdala sa kanya sa ibang dimensyon kung saan maaari siyang magtago o itago ang anumang nais niya. Napagtanto niya na walang hanggan ang posibilidad ng spell na ito, kaya masaya siyang nagpatuloy sa pagsasanay. Makalipas ang isang buwan, sa isang pakikipagsapalaran habang nakikipaglaban sila sa isang dambuhalang Polaka, biglang napagtanto ni Liam na wala ni isang atake ang gumagana. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng bagong estratehiya, nagpa siya ang halimaw na magpatiwakal sa pamamagitan ng isang napakalakas na pagsabog. Agad niyang binuksan ang mahiwagang pinto at pinasok si Asuna, dahilan upang sila lamang ang makaligtas mula sa matinding pagsabog. Napagtanto ni Asuna na kung hindi dahil sa mahika ni Liam, malamang napatay na siya. Pagbalik nila sa guild, labis na nagulat ang guildmaster dahil ang misyon na ito ay isang A-rank task. Napagtanto ng guildmaster na nagdududa si Asuna sa kanyang kakayahan, kaya iminungkahi niyang makipagkontrata siya kay Liam bilang kanyang familiar na karaniwang isang alipin. Makakatulong ito sa kanya upang mas mabilis na tumaas ang antas. Agad na pumayag si Asuna, ang makapangyarihang Gaaman, at di nagtagal, ginamit ng guildmaster ang isang mahiwagang spell upang itali sila sa kontrata. Napakakinabangan nito ni Asuna dahil nagkamit siya ng isang natatanging kakayahan na ginawang mas mabilis siya kaysa kay Flash. Dahil dito, napagpasyahan niyang isama si Liam sa kanyang kaibigan na si Jod, isang veteranong adventurer. Pumasok din si Jod sa isang kontrata kay Liam, at sa pagkagulat ng lahat, nagkamit din siya ng isang natatanging kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na pagalingin ang anumang sugat gamit ang kanyang pagluluto. Isang himala ito, at mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian. Ilang araw ang lumipas, inanyayahan ni matandang lalaki si Liam para sa isang inuman ng tsaa at sinabi na interesado si Prinsesa Scarlet na makita ang kanyang mga alipin na magtanghal para sa kanya. Ngunit tumanggi si Liam, iginiit na sila ay kanyang mga kaibigan at hindi mga artista sa circle. Bago siya umalis, agad humingi ng tawad ang matanda. Sa katunayan, ang prinsesa ay nagbalat kayo bilang isang lingkod, at nang makita niyang sinuway siya ng batang lalaki, lalong lumakas ang interes niya kay Liam. Kinabukasan, pinatawag si Liam upang makipagkita kay Prinsesa Scarlet, na agad niyang napansin na may masamang ugali. Matapos niyang bumati, inutusan siya ng prinsesa na umupo at isalaysay kung paano niya natalo ang dambuhalang mga higad at Polaka. Natuwa si Liam dahil madali lang itong gawin, at humanga ang prinsesa sa kakayahan niyang patayin ang malalakas na halimaw kahit wala siyang mataas na antas ng mahika. Biglang nakaramdam si Liam ng kakaiba sa kanyang pantalon nang marinig ang tungkol sa mataas na antas ng mahika, ngunit agad siyang ginaisang ni Scarlet sa realidad at tinanong tungkol sa kanyang kontratang mahika. Hiniling niyang ipakita ito sa kanya, ngunit hindi pumayag si Liam kahit na may kapangyarihang maharlika ang prinsesa. Direkta niyang sinabi na ang kanyang mga kaibigan ay hindi mga manlalaro sa circle. Biglang tumawa si Scarlet at sinabing talagang aliw si Liam, at dahil dito, ipinagkaloob niya sa kanya ang titulong Baron. Nagulat si Liam dahil alam niyang wala naman siyang nagawang karapat-dapat para sa promosyon, ngunit ipinaliwanag ng prinsesa na 2 beses siyang napatawan ni Liam, at sapat na iyon bilang tagumpay. Binigyan din siya ng isang aklat ng mahika tungkol sa mga kontrata ng familiar na labis niyang ikinatuwa. Kalaunan, pumunta siya sa kagubatan upang pag-aralan ang mahika sa libro, ngunit dumating si Bruno upang bisitahin siya. Binati niya si Liam sa pagiging isang maharlika sa pamamagitan ng ilang birthday bumps, at sinabi na tiyak na isinusumpa ni Alb ang sarili nito dahil natulungan niya si Liam na makamit ang mas mataas na titulo kaysa sa kanilang ama. Ipinaliwanag ni Liam na isa pa rin siyang Baron na mas mababa ang ranggo kaysa sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni Bruno na ang mga unang henerasyong maharlika na nakakuha ng titulo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap ay mas mataas ang katayuan kaysa sa mga nakama na lamang nito. Kinagabihan, habang pauwi si Liam, nasalubong niya si Alb na nag-aapoy sa galit at panibugho.
Padabog siyang dumaan kay Liam at nagbanta na gagawin niya ang isang bagay upang patunayan na siya ang mas nakahihigit. Kinabukasan, nagkita sina Liam, Asuna, at Jody, na kapwa nagsimulang tawagin siyang Master, at humiling sa kanya ng mga di maipaliwanag na bagay. Dahil dito, nainggit ang lahat ng lalaki sa lungsod, kaya't nagpasya si Liam na isama ang kanyang mga kasamahan sa pangangaso ng halimaw. Si Jod, bilang isang mamamana, ay pinipigilan ng mga lobo habang mabilis silang pinapatay ni Asuna. Napansin ni Jod na mas gumaling ang kanyang paningin matapos ang kontrata, na isang mahalagang bagay para sa isang mamamana. Napagpasyahan ni Liam na higit pang pagbutihin ang kanyang paningin gamit ang isang enchantment spell na halos ginawang teleskopyo ang kanyang mga mata. Mula sa pagiging isang mid-range na mamamana, naging isang sniper si Jod, at labis siyang nagpapasalamat kay Liam para rito. Pagbalik nila sa guild, napansin nilang nagkakagulo ang lahat. Nagtanong sila sa isang lalaki kung ano ang nangyayari, at sinabi nitong nagkamali ng malaki si Al. Tinanggal niya ang selyo ng isang makapangyarihang halimaw sa kanilang teritoryo, kaya maraming tao ang nasaktan ng husto. Agad na napagtanto ni Liam na ginawa ito ni Alb dahil sa panibugho, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa bundok. Doon, nakita niyang maraming sundalo ang sugatan, pati na rin si Alb, na nasa isang stretcher. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hinawakan ni Alb ang kwelyo ni Liam at sinabing hindi siya magpapatalo rito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng marami, binutukan siya ng guildmaster at pinatulog, dahil wala siyang interes sa mga walang kwentang sinasabi nito. Tinanong ni Asuna kung ano ang kanilang kalaban, at ipinaliwanag ng guildmaster na dekada na ang nakalipas mula nang ikinulong ng lolo ni Liam ang isang dragon fiend sa bundok. Ngunit tinanggal ni Alb ang selyo nito. Bagamat mahina ang dragon fiend na si Raydon dahil sa mahabang panahon ng pagkakakulong, ang tunay na problema ay ang kanyang mga supling, na siyang samugat sa maraming sundalo. Sinabi ng guildmaster na naghanda siya ng mga taong maaaring muling maglagay ng selyo sa dragon fiend, ngunit hanggat hindi nila natatalo ang mga anak nito, hindi iyon posible. Pumunta sina Liam at ang mga babae sa kinaroroonan ng mga dragon, at mabilis na sumugod si Asuna upang labanan ang maliliit na dragon. Ngunit napagtanto niyang bagamat maliit ang mga ito, napakalakas ng kanilang paghinga ng apoy, na kayang tupukan ang isang puno sa loob lamang ng ilang segundo. Inutusan ni Liam si Asuna na umatras at saka siya nagpaputok ng mga fireball sa mga batang dragon, ngunit sinalungat lamang ng mga ito ang kanyang mahika. Napagtanto niyang hindi sila mananalo, kaya iminungkahi ng mga babae na umatras na sila. Bigla namang sumugod ang mga batang dragon, at dito nagkaroon ng ideya si Liam. Sinabi niya sa mga babae na tumakbo habang binubuksan niya ang aklat ng mahika upang lumikha ng isang pintuan patungo sa pocket dimension sa harapan mismo ng mga batang dragon. Dahil sa kanilang kawalang ingat, sumugod ang mga ito papasok, at agad na isinara ni Liam ang pocket dimension. Sa isang iglap, nawala ang mga batang dragon, at lahat ay natuwa dahil sa wakas ay may pagkakataon na silang manalo. Habang isinasagawa ng mga salamangkero ang ritual ng pagsilyo sa dragon, tinanong nina Asuna at Jody si Liam tungkol sa ginamit niyang spell. Ipinaliwanag niya ito sa kanila, ngunit bigla siyang tinawag ng isang tinig. Laking gulat niya nang makita na ang tumatawag sa kanya ay ang dragon fiend na si Raydon. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin ni Raydon na hindi tugma ang katawan at kaluluwa ni Liam, at kaya niyang basahin ang kanyang isipan, nalaman niyang si Liam ay mula sa ibang mundo. Si Liam ay patuloy pa ring nagpo-proseso ng pangyayaring ito, ngunit si Raydon ay nagpakita ng interes sa kanya. Hiningi ni Raydon kay Liam na isama siya at ipakita kung anong klaseng hinaharap ang kaya niyang likhain, at tiniyak niya na matutulungan niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Tinanggap ni Liam ang alok dahil hindi siya nakakaramdam ng masamang enerhiya mula sa dragon. Biglang naging mana si Raydon at pumasok sa katawan ni Liam, nagukit sa kanyang kamay bilang isang tato. Naramdaman ni Liam ang umaapaw na enerhiya sa kanyang katawan at agad niya itong sinubukan. Nakapagpaputok siya ng 11 magic missiles nang walang incantation, at nang gumamit siya ng spell, nakapagpaputok siya ng 17 na may perpektong kontrol. Namangha siya rito, ngunit napansin niyang ang mga magician ay hinihingal at umuubo na parang nakalimutang uminom ng gamot sa hika nila kaninang umaga. Sinabi ni Raydon kay Liam na dapat niyang i-absorb ang kanyang mana sa katawan dahil nasasakal nito ang iba. Agad na ginawa iyon ni Liam, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga magician. Nagpasalamat ang guildmaster sa kanya sa mahusay na paghawak ng sitwasyon,
at humingi ng paumanhin si Liam sa abala dulot ng kanyang tanga at nakatatandang kapatid. Bilang pagbawi sa mga nasaktan, nag-donate siya ng 10 kilo ng ginto. Kinagabihan, nagpasalamat ang ama ni Liam sa kanya sa pagsasaayos ng gulong ginawa ni Al. Naging curious si Liam kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid ngayon, at sinabi ng kanyang ama na mananatili muna ito sa house arrest habang pinag-iisip ang mabuti ang kanyang parusa. Nakadama ng awa si Liam para sa kanyang kapatid at nagtungo sa silid nito upang makipag-usap, ngunit hindi siya pumasok nang marinig niyang sumisigaw si Al na dapat siya ang nagbalik ng pangalan ng pamilyang Hamilton at hindi si Liam. Napagtanto ni Liam na ang kapatid niya ay nagmamalasakit lang sa pangalan ng kanilang pamilya, kaya naging arrogant ito. Nagpasya siyang hayaan itong mag-isa at natulog na lamang. Kinabukasan, nagising si Liam na may 2 bagong spell matapos ang kontrata niya kay Raydon. Agad siyang nagpunta sa kagubatan upang magsanay. Matapos ang buong araw ng pagsisikap, isa lamang sa mga spell ang kanyang na-master. Ang spell na ito ay nagpapahintulot sa kanya na tawagin ang batang dragon mula sa pocket dimension, na ngayon ay mabait at masunurin na. Habang niyayakap siya ng batang dragon, may narinig siyang isang nagulat na boses na nagtatanong kung kaya rin niyang gumamit ng banal na mahika. Sinabi ng babae na naroon siya para sa isang mahalagang misyon. Una, sinabi niya kay Liam na ang pagpapatambo ng dragon ay isang malaking tagumpay, ngunit hindi papayagan ng matatandang nasa kapangyarihan na bigyan siya ng mas mataas na titulo kaysa Baron. Kaya bibigyan niya si Liam ng titulong Hero Candidate, na hindi lang makakatulong sa kanya kundi magpapalubag din sa kalooban ng publiko. Hiniling ni Scarlett kay Liam na ikwento kung paano niya tinalo ang dragon, at nang marinig niyang nakipagkontrata siya rito, nagulat siya. Napagtanto niyang may kakayahan si Liam na gumamit ng banal na mahika, at kung lalabas ang balitang ito, magiging pabigat ito sa kanya. Kaya iniutos niyang itago ang lihim na ito hanggang sabihin niyang pwede na. Wala nang nagawa si Liam kundi sumunod. Kinabukasan, natanggap niya ang gantimpala mula sa prinsesa sa kanyang pananahimik, isang kahon ng kayamanan na naglalaman ng 3,000 gintong barya. Makalipas ang ilang araw, dumating si matandang James upang makita si Liam at tanungin kung kaya niyang gumamit ng banal na mahika. Natarante si Liam sa pagsagot dahil binayaran siya ni Princess Scarlett upang manahimik. Gayunpaman, sinabi ni James na bata at walang karanasan pa ang prinsesa upang humawak ng ganitong kalaking issue. Idinagdag niya na ang ibinigay na pera kay Liam ay kainahinala, at higit pa rito, kung talagang nais ni Scarlett na bigyan ng promosyon si Liam, dapat ay iniulat na niya ito sa kanyang ama. Ngunit hindi niya ginawa, na nangangahulugang may itinatago siya. Sa ilalim ng matinding panggigipit, napilitan si Liam na aminin na matapos niyang maabsorb ang kapangyarihan ni Raydon, nakakuha siya ng ilang banal na spell. Naging interesado si James na makita ang mga ito, kaya ginamit ni Liam ang All Clear spell, na nag-aalis ng lahat ng negatibong epekto tulad ng lason at petrification. Humanga si James dito at nagpasya siyang bigyan si Liam ng isang mahalagang aral sa kasaysayan. Sinimulan niyang ikwento ang War of Three Dragons na naganap noong sinaunang panahon. Ang dragon na may banal na mahika ang nagwagi at nakipagsanib sa isang tao na nakagamit ng kapangyarihan ng dragon. Ang taong iyon ang nagtatag ng kahariang kanilang tinitirhan ngayon. Nagtaka si Liam kung paano ito konektado sa kanya, kaya tinanong siya ni James kung ano ang unang pumasok sa isip niya nang marinig niya na sumanib ang dragon sa isang tao. Ang pilyong utak ni Liam ay agad na inisip na pinakasalan ng dragon ang tao at nagkaroon sila ng mga anak. Nakakatawa man, pero pareho rin ang iniisip ng ibang tao noon. Ngunit naniniwala si James na kabaligtaran ang nangyari. Sinabi niyang dahil inabsorb ni Liam si Raydon sa kanyang katawan, siya mismo ang sumanib dito. Napagtanto ni Liam na may katuturan ito, at sinabi ni James na may potensyal siyang buuin muli ang alamat ng kanilang kaharian. Ngunit may 2 bagay na ikinababahala ng matanda. Una, ang pamilya Hamilton. Sinabi niyang ang lolo ni Liam ay naging maharlika matapos niyang selyuhan si Raydon, ngunit kung malalaman ng lahat na si Raydon pala ang dragon na tumulong sa pagkatatag ng kanilang kaharian, mawawalan ng saysay ang karangalang iyon. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring mawala ang kanilang estado bilang maharlika. Ngunit higit pa roon, nangangamba si James na maaaring may hinanakit si Raydon at nagpaplano ng paghihiganti laban sa kaharian. Naiintindihan ni Liam ang takot na ito, ngunit naalala niyang tinawag niya si Raydon na Dragonfin noon at kalmado lang itong sumagot na hindi niya iniintindi ang mga bansag ng tao dahil binibigyan siya ng bagong titulo bawat ilang siglo. Napagtanto ni Liam na hindi galit si Raydon sa kaharian, at inisip ni James na ito ay dahil kay Liam,
na nakipag-usap ng maayos sa dragon at pinalaya ito. Kinabukasan, pagdating ni Liam sa guild, sabik na naghihintay sa kanya sina Hisa at Jod. Agad siyang hinayla palayo dahil marami ang gustong sumali sa kanyang grupo matapos niyang talunin ang dragon. Sinabi nilang mag-ingat siya sa kung sino ang tatanggapin. Ngunit hindi lang iyon. Pag-uwi ni Liam, nadatnan niya ang isang makapal na stack ng Tinder profiles ng mga babaeng nais siyang pakasalan, o gusto lang ng kanilang pamilya na gawin niya ito. Liam ay medyo nalulula sa pangyayaring ito, at pagkatapos ay dumating si Bruno, ang bugaw, upang ipakasal si Liam sa malayong pinsan ng kanyang asawa. Sa kung anong paraan, naiwasan ni Liam ang lahat ng alok sa kasal at pumunta kina Asuna at Jod upang ipakita sa kanila ang isang espesyal na bagay. Dinala niya sila sa kagubatan, at inaasahan nilang ipapakita niya ang kanyang isang talampakang longganisa, ngunit sa halip, dinala niya sila sa loob ng kanyang bulsang dimensyon, na may bahay sa loob nito. Sinabi niya sa kanila na ipinagawa niya ito sa mga karpintero sa ibang lungsod at inilagay ito sa loob, at dahil napag-aralan na niya ang kakayahang Another World, hindi mawawala ang mga bagay sa dimensyong ito. Pagkatapos, pinasyal niya ang mga dalaga sa loob ng bahay at ipinaliwanag kung anong mga posisyon ang gagawin nila sa bawat lugar. Sa tingin ni Jod, masyadong maliwanag ang lugar na ito, kaya napagpasyahan ni Liam na magsagawa ng eksperimento upang maitama ang liwanag. Una, tinawag niya ang isang shadow spirit na nagpadilim ng husto sa buong dimensyon, pagkatapos ay gumamit siya ng isang salamander upang sindihan ang apuyan para sa natural na liwanag at init. Hindi pa rin kontento si Jod, ngunit hindi kayang kontrolin ng mababang antas na shade spirit ang antas ng dilim. Sinabi ni Asuna na sana ay maaaring mag-evolve ang mga espiritu tulad nila, at nagbigay yun kay Liam ng ideya na gawing kanyang alaga ang Shade Spirit. Habang gumagawa siya ng kontrata dito, biglang nag-evolve ang espiritu at nagkaroon ng kakayahang magsalita at mas mahusay na manipulahin ang kadiliman. Nangako ito ng katapatan kay Liam dahil sa pagpapalakas nito, ngunit sinabi ni Liam na hindi niya ito muling matawag dahil hindi niya alam ang mga mahika para sa pagpapatawag ng mga espiritu sa gitnang antas. Sinabi ng Shade Spirit na gamitin niya ang kanyang singsing upang itago ito at magsanay hanggang sa kayanan niyang muling ipatawag ito. Nagustuhan ni Liam ang ideya, kaya agad niyang sinipsip ang espiritu sa loob ng singsing. Pagkatapos, pinalakas niya ang salamander upang maging malayong pinsan ni Charizard at sinipsip din ito sa loob ng singsing. Sunod-sunod niyang in-evolve at itinago ang mga espiritu ng bawat elemento at natamo ang medium-level spirit summoning magic na napakahalaga. Kinabukasan, pumunta si Liam sa kagubatan dahil pinapunta siya roon ni Raydon para sa isang misyon. Biglang tinawag siya ni Raydon at sinabing ipatawag niya ang kanyang anak. Ginawa ito ni Liam, at biglang dinala siya ng batang dragon sa nakatagong kagubatan ng mga engkanto. Nagpulasan ang mga engkanto nang makita siya, ngunit nang sabihin niyang pinadala siya ni Raydon, nagtiwala sila sa kanya. Natuto si Liam mula kay Raydon na nasa panganib ang mga engkanto dahil hinuhuli sila upang ibenta ang kanilang mga pakpak sa mataas na halaga. Kaya naman gusto ng dragon na protektahan sila ni Liam sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang harang upang maitago sila at pagbibigay sa kanila ng mga pangalan, dahil ito ay isa sa mga natural na mahika na kayang gawin ng lahat ng tao. Una, ginamit ni Liam ang formula ng kontrata sa isang engkanto at pinangalanan itong Ren, na naging dahilan ng pag-evolve nito bilang isang elf. Nagulat pati si Raydon dahil napakalaki ng naging pagbabago, at hindi ito lubos na naintindihan ni Liam. Ipinaliwanag ni Raydon na nang pangalanan niya ang engkanto kasabay ng kontrata, naging mas malakas ang epekto. Pinayuhan niya si Liam na laging pangalanan ang mga nilalang na gagawin niyang alaga. Matapos makita ang kanilang kapatid na naging elf, nagunahan ng iba pang engkanto upang mapangalanan ni Liam. Pinangalanan niya silang lahat at ginawang mga alaga, kaya kalaunan, naging puro elf na silang lahat. Kumilos si Rena bilang kanilang pinuno at tinanong si Liam kung paano nila siya masisilbihan bilang mga alaga niya. Dahil wala siyang gawain para sa kanila, sinabi na lang niya na magtayo sila ng isang nayon at manirahan doon. Masiglang sinimulan ng mga elf ang pagpaplano ng kanilang nayon, at naramdaman ni Liam ang matinding pagkapagod dahil sa labis na paggamit ng kanyang mana. Habang papahinga na siya, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kailaliman ng kagubatan. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang mahiwagang prutas na nakasabit sa isang puno. Lumapit si Rena at ipinaliwanag na tuwing may libreng oras ang mga engkanto, kinokolekta nila ang mahika sa hangin at iniipon ito sa isang lugar. Sinabi ni Raydon kay Liam na subukan ito, at nanghingi siya ng pahintulot kay Rena upang kainin ito. Pagkagat pa lang niya, naramdaman na niya ang enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang magpaputok ng mga missile at nadiskubring kaya na niyang maglabas ng 19 ng sabay-sabay.
Kinabukasan, muling bumisita si Liam sa mga elf, at masigla siyang sinalubong ng mga ito, ngunit agad nawala ang kanilang kasiyahan nang ipakita nila kay Liam ang pangit nilang pagtatangkang magtayo ng bahay. Biglang may narinig silang sigaw, at tumakbo sila papunta sa pinagmulan nito. Nakita nilang may mga bandido na dumakip sa isang elf. Sumugod si Liam at sinabing pakawalan ang dalaga, ngunit sa halip, tinangka siyang bigyan ng aral ng mga bandido. Inatake siya ng isa, ngunit tinamaan lang ito ni Liam gamit ang magic missiles. Ang dalawa pang bandido ay nagkaisa upang labanan siya, ngunit tinawag ni Liam ang kanyang shadow clone, at sabay nilang napabagsak ang dalawa. Nagdesisyon si Liam na pansamantalang dalhin ang mga elf sa kanyang bulsang dimensyon dahil hindi ligtas ang kagubatan para sa kanila. Nababahala siya na baka hindi sapat ang espasyo, ngunit sa kanyang sorpresa, lumawak ito matapos niyang kainin ang mahiwagang prutas. Ipinasok niya ang mga elf at dinala sila sa kanyang teritoryo upang hindi na sila atakihin ng mga bandido. Namangha ang mga elf sa kanyang kakayahan, at lumuhad sila sa kanya, nakiusap na maging hari niya at pamunuan sila. Nangako silang gagawin ang anumang nais niya, kaya tinanggap ng manyak ang alok. Habang pinapakain niya ang mga elf ng instant ramen, sinimulan niyang pagsanayan ang isa pang mataas na antas ng banal na mahika na nakuha niya kay Raiden. 4 na araw na siyang nagsasanay ngunit hindi niya ito nagamit kahit isang beses. Biglang nagkaroon siya ng eureka moment at natutunan ito. Tinipon niya ang mga elf at ginamit ang bagong natutunang mahika, na teleportation magic, upang dalhin sila sa isang liblib na lugar 100 kilometro mula sa kanyang tahanan. Nandoon na ang kanyang clone na naghihintay, kaya nagawa niyang itakda ang lugar bilang kanyang destinasyon. Tinanggal niya ang clone, at sinabi ni Raiden na gamitin ang kanyang crest sa paligid. Pagkagawa niya nito, nabasag ang isang tatak na nagtago sa tunay na anyo ng lupain. Masaya ang mga elf sa bagong tirahan nila, ngunit hindi sinabi ni Raiden ang dahilan kung bakit ito tinatakan. Habang abala ang mga elf sa pagtatayo ng kanilang mga bahay, patuloy na pinag-aralan ni Liam ang kanyang teleportation spell hanggang sa kayanan niyang gamitin ito ng walang delay. Nararamdaman niyang oras na para bumalik sa kanyang tahanan at iniiwan ang 3 batang dragon upang bantayan ang mga duwende. Pagdating niya sa bahay, binisita siya ni Scarlet, na nagtanong kung may sinabi na ang dragon sa loob niya tungkol sa pangakong lupain. Sinabi ni Liam na wala, ngunit binanggit niya ang tungkol sa tinatakan na mga lupain. Ikinwento rin niya ang tungkol sa mga duwende, at nais ni Scarlet na makita sila. Ngunit bago iyon, may pabor siyang hihilingin. Kailangan niyang makilala ang isang bihasang inhinyero na makakatulong sa mga duwende na magtayo ng isang nayon. Ipinakilala ni Scarlet sa kanya ang isang dwergong inhinyero ng korte, at gumawa si Liam ng kopya ng sarili niya upang isama ito sa nayon ng mga duwende. Pagdating nila sa kagubatan, tinanong ni Scarlet si Raiden kung ito ang pangakong lupain, ngunit hindi ito nagbigay ng tiyak na sagot. Sinabi ni Scarlet na ayon sa alamat, kapag nasa bingit ng pagkalipol ang sangkatauhan, matatagpuan nila ang kanlungan sa pangakong lupain. Inilabas niya ang isang singsing na susi sa kanilang kaligtasan, at ito ay tumugma sa tato ni Liam. Hiniling niyang mahawakan ito, at sa sandaling hinawakan niya ito, lumutang ang isla. Wala nang pagdududa si Scarlet at lumuhad siya sa harap ni Liam, nangangakong magiging tapat sa kanya dahil siya ang Panginoon ng pangakong lupain. Hiniling niya na lumikha siya ng isang bansa dito upang mailigtas ang lahat. Di nagtagal, sinimulan ng mga duwende ang pagtatayo ng kanilang nayon sa tulong ng dwergong inhinyero, habang si Liam naman ay naglilinis ng mga halimaw sa rehiyon. Masigasig na pinanood siya ni Scarlet sa laban, at tinanong ni Liam kung hindi ba siya dapat bumalik sa kabisera. Sinabi ni Scarlet na mananatili siya sa tabi ni Liam upang pagsilbihan siya bilang Panginoon ng pangakong lupain. Nag-aalangan si Liam dahil ito ay magiging isang malaking problemang pampulitika, ngunit sinabi ni Scarlet na ang pamilya ng kanyang ina ay may dugo ng dragon. Dahil dito, madalas na ipinapakasal ang kababaihan sa kanilang pamilya sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, nais niyang pagsilbihan si Liam, na nagtataglay ng banal na dragon na si Raiden. Nang marinig ito, sinabi ni Raiden kay Liam na dalhin si Scarlet sa hilaga dahil may isang bagay doon na magugustuhan niya. Pagdating nila, natagpuan nila ang isang pintuang bato na nagdala sa kanila sa sinaunang guho. Habang bumababa sila sa hagdan, nakita nila ang mga lumang kasulatan sa dingding at pagkatapos ay isang itim na estatwa ng dragon. Biglang nagising ang estatwa, at sinabi ni Raiden kay Liam na ito ay isang bantay golem na nilikha ayon sa kanyang imahe. Ang unang gawain ni Liam ay talunin ang golem, at binigyan siya ni Raiden ng pahiwatig. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay nakasulat sa ulo ng golem sa isang sinaunang wika, at kung buburahin niya ang isang titik, ito ay magiging isang salitang nangangahulugang, sumunod.
Sa kabutihang palad, alam ni Scarlett ang wika at sinabi niya kay Liam ang eksaktong titik na dapat burahin. Nag-teleport si Liam malapit sa golem at tinamaan ang titik, na agad nitong naging masuner ang alaga ni Scarlett dahil sa dugo ng dragon sa kanya. Pinili ni Scarlett na manatili sandali kasama ang golem, habang lumabas si Liam. Napabuntong hininga siya habang iniisip kung gaano kapilit si Scarlett sa pagsisilbi sa kanya, isang bagay na hindi niya pa rin matanggap. Biglang napansin niya ang usok na nagmumula sa direksyon ng nayon ng mga duwende at agad siyang nag-teleport doon, ngunit nakita niyang nawasak na ang lahat. Tumakbo si Rena patungo sa kanya at sinabing sinalakay sila ng mga taong lobo at winasak ang kanilang tahanan. Dumating din ang tribo ng mga taong lobo upang harapin si Liam. Tinawag siyang maruming dayuhan ng kanilang pinuno at sinabihang umalis sa banal na lupain kung ayaw niyang maging hapunan ng kanilang pamilya. Sinubukan ni Liam na makipag-usap, ngunit agad siyang inatake ng pinuno. Nag-teleport si Liam sa likuran nito at tinamaan ito ng kidlat sa malapitan upang pigilan ito. Pagkatapos, tinawag ni Liam ang isang batang dragon upang ipakita sa pinuno na hindi siya isang kaina-hinalang tao. Namangha ang pinuno, at tinanong siya ni Liam kung ang kanilang tribo ba ay nagpoprotekta sa rehiyon sa utos ni Raiden. Sumang-ayon ito, kaya sinabi ni Liam na ang mga duwende ay nasa ilalim din ng proteksyon ng dragon. Humingi ng tawad ang pinuno ng mga lobo sa pag-atake sa nayon, ngunit sinabi ni Rena na hindi na iyon mahalaga dahil pareho silang nagsisilbi sa banal na dragon. Iminungkahi niyang pumasok ang mga lobo sa isang kasunduan kay Liam at sumumpa ng katapatan sa kanya, at pumayag ang buong tribo. Walang nakikitang masama si Liam sa ideyang ito, kaya sinimulan niya ang ritual ng kasunduan sa pinuno ng mga lobo. Sa kanyang pagtataka, biglang naging babae ang pinuno matapos ang ritual. Hindi siya makapaniwala dahil inakala niyang lalaki ito. Gayunpaman, pinangalanan niya itong Chris at bumuo ng kasunduan sa iba pang mga lobo. Kinabukasan, nakita niyang ang mga bagong ebolusyong taong lobo ay tumutulong sa mga duwende sa muling pagtatayo ng nayon. Patakbong niyakap siya ni Chris at muling humingi ng tawad sa nagawang pinsala. Naisip ni Liam na sana mayroong isang mahika upang mabilis na maibalik ang lahat sa dati, at sinabi ni Raiden na kung wala siyang ganoong mahika, maaari niya itong likhain. Na-excite si Liam sa narinig at pinayuhan siya ni Raiden na malinaw na isipin ang buong proseso mula simula hanggang wakas. Nag-focus si Liam at nakabuo ng isang auto-repair magic na nagpapabalik sa mga bagay sa kanilang orihinal na anyo kahit na nasira ang mga ito. Pagkatapos noon, pumunta siya sa isang liblib na lugar upang lumikha ng mas maraming bagong mga salamangka. Habang abala siya sa pagsasanay ng isang pinahusay na bersyon ng fire missiles, dumating si Rena upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang emerhensya. May grupo ng mga sundalong tao na pumasok sa lugar at sinusubukan nilang hulihin ang mga engkanto para sa kanilang mga pakpak. Agad na nag-teleport si Liam sa lokasyon kung saan nakita ang mga tao at hinarap sila. Tinanong siya ng mga sundalo kung nakatira siya roon at kung alam niya ang tungkol sa mga engkanto. Sinabi ni Liam na ang lugar na ito ay kanyang bansa at hindi sila dapat pumasok ng walang pahintulot niya. Tinuwanan lang siya ng mga sundalo at sinabing ikwento na lang niya iyon sa kanyang mga kathang-isip na kaibigan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, kaya't nagpaputok si Liam ng magic missiles bilang babala. Sa kabila nito, may isang lalaking sumugod sa kanya, ngunit agad siyang nag-teleport sa kabayo nito bago ito pinatalsik gamit ang isang magic missile. Pagkatapos noon, sinabi niyang huwag na silang bumalik kailanman sa kanyang bansa. Bumalik siya sa kanyang nayon kung saan ipinakilala sa kanya ni Rena ang mga engkantong naninirahan sa rehiyon bago sila sinalakay ng mga tao. Sinabi niyang nais nilang lahat na makipagkontrata kay Liam, at nagulat ito nang makita ang kanilang dami. Ginugol niya ang buong gabi sa pagbuo ng 100 bagong pangalan habang bumubuo ng mga kontrata sa mga engkanto, na naging mga duwende, at lahat sila ay naging residente ng kanyang nayon. Maya-maya, dinala ni Liam sina Scarlett, Rena, at Chris sa kanyang bahay sa Pocket Dimension at ipinakita sa kanila ang helmet na suot ng mga sundalo. Sinabi ni Scarlett na mula ito sa kaharian ng PATO, na nasa tabi ng Promised Land, kasama ang kaharian ng Jaime, kung saan sila kabilang, at isa pang bansang tinatawag na Quador. Iniisip niyang mga especially iyalang ang mga sundalo kahapon, at malapit nang dumating ang mas maraming hukbo mula sa 3 kaharian upang angkinan ang teritoryong ito. Nanigas si Liam nang marinig ito at sineryoso ang mungkahi ni Scarlett na magtayo ng isang bansa rito. Sinabi nito na kailangan niya ng 3 bagay para sa isang bansa, lupa, tao, at kapangyarihan. Mayroon na siyang lupa, at darating ang mas maraming tao habang kumakalat ang balita tungkol sa bansa. Sinabi ni Liam na kailangan niya ng kapangyarihan,
at nagboluntaryo si Chris na pangunahan ang hukbo ng mga aswang upang lipulin ang lahat ng mananalakay. Gayunpaman, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila ang mga pangyayari, at kinabukasan, dumating ang isang maharlika mula sa kaharian ng Jaime upang makipagkita kay Liam sa utos ng kanilang hari. Sinabi niyang ayaw makipaglaban ng kanilang kaharian kay Liam at nais sa halip na bumuo ng isang alyansa. Bilang kapalit, inalok ng hari na ipakasal si Prinsesa Scarlet sa kanya. Nagulat si Liam sa narinig, at kahit na maganda ang alok, gusto niyang tiyakin ito kay Scarlet muna. Gumawa siya ng isang telepathy spell sa mismong sandali upang makausap ito ng hindi naririnig ng iba at tinanong kung dapat niyang tanggapin ang alok. Sinabi nito na dapat niyang tanggapin dahil, kahit may malaking pampulitikang plano sa likod ng alok, makakatulong pa rin ang kasal sa kanyang kaharian. Dahil dito, tinanggap ni Liam ang alok ng maharlika at sinabing papakasalan niya ang prinsesa, ngunit hindi agad-agad. Sinabi niyang kailangan niya ng kahit isang taon upang gawing isang lugar na angkop para kay Scarlet ang kanyang maliit na bansa. Sinabi ng maharlika na ipaparating niya ito sa hari. Umalis sila pagkatapos noon, at parehong nakahinga ng maluwag sina Liam at Scarlet na naging matagumpay ang negosasyon. Pagkatapos noon, ipinadala ni Liam ang kanyang clone kasama si Scarlet upang makarating ito sa mansyon at mateleport siya roon. Nang makarating ang clone sa mansyon, bumalik ito sa nayon at dinala ang orihinal na Liam sa mansyon. Naghintay doon si Scarlet upang salubungin siya, at habang papasok sila, naramdaman ni Liam ang kapangyarihan ni Ridon na nagmumula sa loob ng mansyon. Tinanong niya si Scarlet kung may anumang bagay doon na konektado sa dragon, at dinala siya nito sa simbahan, kung saan isang pilak na estatwa ni Ridon ang nakadisplay sa altar. Nagulat si Ridon nang makita na naroon pa rin ang estatwa, at tinanong ni Liam kung ano ito. Sinabi ng dragon na gamitin niya ang all clear spell dito, at nang ginawa iyon ni Liam, naging battle armor ang estatwa at lumitaw sa katawan ni Scarlet. Maaari niyang gamitin ang banal na mahika sa tulong ng armor, ngunit agad siyang napagod pagkatapos ng isang paggamit, at bumalik ang armor sa pagiging estatwa. Sinabi ni Ridon na nilikha niya ang battle armor upang magamit ng mga tao ang kanyang mga kakayahan, at ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isa na lang ang natitira, ngunit sinabi ni Liam na maaari silang gumawa ng bago ngayon. Nagustuhan ni Ridon ang kanyang kumpiyansa at ibinigay sa kanya ang recipe upang makagawa ng magic armor. Liam ay gumagamit ng tulong ng kanyang mga espiritu upang lumikha muna ng isang maliit na mahiwagang estatwa at pagkatapos ay hinihiling kay Scarlet na ilagay ang kanyang dugo dito upang bumuo ng isang kontrata. Habang ginagawa niya ito, ang estatwa ay naging isang baluti, at ngayon ay maaari na siyang gumamit ng banal na mahika nang hindi bumabagsak matapos ang isang pag-atake. Sinabi ni Raiden kay Liam na ang mga high-level na mahiwagang bagay tulad nito ay malapit sa pagiging buhay, at binigyan siya nito ng ideya na gamitin ang familiar magic dito. Gumawa siya ng kontrata sa baluti at pinangalanan itong Iris, na naging mas magaan at mas makapangyarihan. Sinabi ni Raiden kay Liam na minsan siyang nagbigay ng pangalan sa isang baluti nang walang masyadong iniisip ngunit hindi niya kailanman naisip na gawin itong isang pamilyar. Pinaghinalaan ni Liam na ito ay ang higanteng golem, at kinumpirma ito ni Raiden, sabay payo na subukan niyang gumawa ng kontrata dito. Agad na lumipat si Liam sa nayon at inilagay ang kanyang dugo sa golem, na naging isang mahiwagang baluti sa paligid niya. Nararamdaman niyang lumalakas ang kanyang kapangyarihan at nagpapakawala ng 37 power missiles ng sabay-sabay, ngunit lubos itong nagpapagod sa kanya. Binati siya ni Raiden dahil siya lamang ang pangatlong taong nabuhay matapos isuot ang baluting ito, at kung magagawang masteran ito, maaari niyang sakupin ang mundo. Gumamit si Liam ng ilang Manic Crystals upang maibalik ang kanyang lakas at pagkatapos ay tinanong si Scarlet kung maaari niyang hiramin ang golem. Sinabi ni Scarlet na maaari niya itong panatilihin ng gusto niya, kaya agad niya itong inilagay sa kanyang item box. Sinabi niya kay Scarlet na babalik siya sa nayon, at nagpa siya itong bumalik sa kabisera upang bantayan ang mga plano ng hari. Kinleport ni Liam si Scarlet pabalik sa kanyang mansyon bago bumalik sa nayon, kung saan nakita niyang maayos ang pagpapatayo ng mga bahay at maaaring matapos sa loob ng isang linggo. Biglang dumating si Rihanna at sinabing natuklasan nila na may grupo ng mga troll na nakatira malapit sa kanilang nayon. Alam ni Liam na ang mga troll ay malalaking nilalang na maaaring maging napakamarahas o mabait. Tinanong niya si Reno kung anong uri ng mga troll ang natagpuan nila, at sumagot itong mararahas sila. Nag-aalala siya na patuloy na papasok ang mga tao sa lugar at maaaring magdulot ng gulo ang mga troll, kaya hiniling niya kay Liam na kunin din sila sa kanyang pangangalaga. Nagustuhan ito ni Liam at nagtungo sa direksyong tinukoy nila. Sa daan, nakatagpo siya ng iron ore na maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit biglang lumitaw ang mga troll upang harapin siya.
Tinanong nila kung sino siya, at ipinakilala niya ang kanyang sarili pati na rin ang nayong itinatayo niya. Inalok niya silang manirahan doon, ngunit sinabi ng pinuno ng mga troll na hindi sila nagtitiwala sa mga tao. Sinubukan siyang kumbansihin ni Liam na mabuti siyang tao at may mga elf at werewolf na nakatira sa kanya, ngunit hindi siya pinakinggan ng pinuno at sa halip ay pinalayas siya. Nagsimulang hampasin ng troll leader ang lupa gamit ang kanyang mabigat na pamalo, lumilikha ng malalalim na hukay. Iniwasan ni Liam ang kanyang mga pag-atake at napagtanto niyang talagang malakas ang mga ito. Ayaw niyang lumaban, ngunit naipit siya sa isang makipot na bitik at hindi na makagalaw. Dito niya naisip na bagaman mukhang hanggal ang pinuno, tila pinagplanuhan niya ito mula sa simula. Dahil wala ng paraan upang makatakas, ginamit ni Liam ang golem armor upang protektahan ang sarili. Laking gulat ng pinuno ng troll nang makitang buhay pa siya. Muling ibinalik ni Liam ang baluti sa kanyang item box at sinabing tigilan na ang laban at tingnan muna ang kanyang mga tauhan. Ang troll ay lumingon at nakita na silang lahat ay naihi sa kanilang pantalon dahil nasa loob din sila ng saklaw ng kanyang naunang pag-atake. Buti na lang at ginamit ni Liam ang golem armor upang lumikha ng maraming anino na kopya na gumamit ng barrier magic upang protektahan ang mga troll. Sa wakas, naintindihan ng pinuno ng mga troll na hindi masamang tao si Liam, kaya't napagpasyahan niyang makinig sa kanya. Nagsimulang magtaka si Liam kung ang mga troll ba na ito ay talagang marahas, ngunit gayunpaman, ikinwento niya sa kanila ang buong pangyayari. Hiniling niya sa mga troll na manirahan sa kanyang nayon upang maging ligtas sila mula sa mga tao at maiwasan ang mga hindi kailangang labanan. Humingi ng patunay ang pinuno ng mga troll at hiniling na makita muna ang nayon, kaya agad silang dinala ni Liam doon gamit ang teleportation. Nagulat ang mga troll sa naturang spell, at sa sandaling iyon ay dumating si Chris. Pagkakita niya sa pinuno ng mga troll, agad niya itong nakilala at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Mukhang kilala rin siya ng pinuno ng troll at ibinalik ang tanong sa kanya. Hindi sumagot si Chris at bigla na lang umatake, ibinagsak ito sa lupa. Nagsimula siyang magyabang, kaya tinanong siya ni Liam kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Chris na naiinis lang talaga siya sa troll leader kaya tuwing nagkikita sila, lagi silang nag-aaway. Napagtanto ni Liam na magkaibigang naglalaban lang pala sila at hindi magkaaway. Tinanong ni Chris ang pinuno ng troll kung bakit napakahina na nito at natalo sa isang hampas lang. Ipinaliwanag ni Liam na lumakas siya matapos maging kanyang familiar. Naintindihan nito ng bobo ngunit malakas na werewolf at sinabi niya sa troll leader na maging familiar ni Liam para lumakas din ito. Madali niya itong nakumbinsi, kaya ginamit ni Liam ang contract magic sa kanya at pinangalanan siyang Guy. Lumiit si Guy ngunit mas lumakas at naging mas matalino. Agad siyang hinamon ni Chris sa isang rematch, at sa pagkakataong ito, madali niyang natapatan ang bilis at lakas ni Chris. Pinanood ito ng ibang mga troll na may paghanga at sinabi na ang kanilang pinuno ay naging isang maalamat na gigas. Doon lang napagtanto ni Liam na iyon pala ang pangalan ng kanilang ebolusyon. Pinangalanan niya ang lahat ng mga troll, kaya nag-evolve silang lahat sa gigas at sumali sa kanyang nayon. Kinabukasan, dinala ni Guy at ng iba pang mga na-evolve na troll ang malalaking bato mula sa kanilang base papunta sa nayon ayon sa utos ni Liam, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit. Sinabi niya sa kanila na kukuha siya ng bakal mula sa mga batong iyon. Tinawag niya ang isang fire spirit at isang earth spirit upang gawin ang trabaho. Gumawa sila ng isang pagan at tinunaw ang mga bato, kung saan nakuha nila ang bakal, kaunting tanso, ginto, at ilang tipak ng mithril. Naisip ni Liam na dapat mas marami siyang nakuha na mithril upang makagawa ng maraming banal na armor, ngunit sinabi ni Raydon sa kanya na makontento na siya dahil bihira lang ang mithril. Tinanong ni Liam kung maaari siyang gumawa ng magic armor gamit lang ang bakal, ngunit sinabi ni Raydon na kailangang may kahit kaunting mithril ang bawat armor dahil hindi sapat ang ibang mga metal upang maglaman ng kapangyarihan. Gayunpaman, sinubukan pa rin ito ni Liam. Pinatunaw niya ang bakal gamit ang earth spirit at ibinuhos ito sa isang halmahan. Pagkatapos ay pinuno niya ito ng enerhiya ni Ron. Nang matanggal ang halmahan, lumitaw ang isang armor na may hugis ng araw. Ipinaliwanag ni Liam kay Raydon na kung ang pangalan ng armor ay tumutugma sa anyo nito, mas magiging epektibo ito, at laking gulat nila nang gumana nga ito. Matagumpay na nalikha ni Liam ang pinakaunang banal na armor na gawa lamang sa bakal. Gumawa pa siya ng 15 pang armor at pantay na ibinahagi ang mga ito sa mga duwende, werewolf, at gigas. Kinabukasan, habang sinusubukan ng lahat ang kanilang bagong armor, dumating ang isang pangkat ng mga bandido at nagsimulang pag-usapan kung paano sila yayaman sa pagbebenta ng mga duwende. Handang turuan sila ni Liam ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Rena at sinabing siya na ang bahala.
Tinawag niya ang isang elf na may kulay rosas na buhok, bamulong ng isang bagay sa kanyang tainga, at saka ipinadala ito sa mga bandido. Ang mga tulisan ay nag-aakalang sumusuko siya sa kanila, ngunit nang tangkain ng kanilang pinuno na sunggaban siya, agad niyang pinatalsik ito sa ere gamit ang isang suntok. Nagulat ang ibang tulisan sa nakita at agad nilang inilabas ang kanilang mga sandata upang lumaban, ngunit agad din silang nawala ng malay matapos ang isang iglap dahil sa babaeng elf. Napahanga si Liam sa lakas ng mga elf dahil sa mahiwagang baluti, kahit na sila ang pinakamahina sa kanilang nayon. Iniisip niyang gumawa pa ng mas maraming baluti, ngunit ang ideya ng pagbibigay ng bagong pangalan sa bawat isa ay nagpapabaliw sa kanya. Habang siya ay naguguluhan, biglang lumitaw sa likuran niya ang pinuno ng mga tulisan at ginawang bihag siya, nagbabanta sa lahat na sumuko kung nais nilang mabuhay si Liam. Ngunit ang lahat ay walang pakialam at tila nagtataka pa kung bakit masyadong kumpiyansa ang tulisan. Sa isang iglap, itinutok lang ni Liam ang kanyang kamao sa baba ng tulisan at pinatumba ito gamit ang isang mahiwagang missile, na nagdulot ng matinding takot sa natitirang mga tulisan. Maya-maya, pumunta si Liam sa kanyang bulsang dimensyon at tinawag ang mga espiritu ng tubig. Itinanong niya kung kaya nilang paghiwalayin ang asin sa tubig alat at ibalik ito sa kanyang kahon, at pumayag naman ang mga espiritu. Sinimulan niyang ibuhos ang tubig alat mula sa kanyang kahon at agad na nagsimula ang mga espiritu sa proseso. Napansin ni Liam na may isang espiritong hindi gumagalaw, kaya tinanong niya ito kung hindi ba niya naintindihan ang utos. Ipinaliwanag ng espiritu na siya ang unang espiritu ng tubig na pinasok ni Liam sa isang pamilyar na kontrata, kaya siya ay nag-evolve. Dahil dito, mas matalino at mas may kakayahan na siya kaysa sa ibang espiritu. Ipinagmamalaki niyang natututo siyang sumanib sa mga bagay sa totoong mundo, ngunit sinaway siya ng hari ng espiritu dahil sa labis na paggamit nito. Tinanong ni Liam kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ng espiritu na ang malalakas na espiritu ay kayang permanenteng sumanib sa mga bagay at ipahiram ang kanilang kapangyarihan sa mga sandata at mahiwagang gamit. Naging interesado si Liam na subukan ang kakayahang ito, ngunit bago iyon, nagpasya siyang palakasin pa ang espiritu. Pinangalanan niya ang espiritu ng tubig na Zero, at agad nitong naramdaman ang pagtaas ng kanyang kakayahan. Tinawag ni Liam ang isang espiritu ng apoy at lupa upang lumikha ng isang metal na rebulto ng espiritu ng tubig at hiniling niyang pasukin ito ng espiritu. Madaling nagawa ito ng espiritu, kaya't nagtagumpay si Liam sa paggawa ng mahiwagang baluting may elemento ng tubig. Kinabukasan, ibinigay niya ang mga prototype ng elemental magic armor kay Rena at Guy, na ngayon ay nagagamit na ang kapangyarihan ng mga espiritu sa loob ng baluti. Sobrang nasasabik ang dalawa, dahil mas malakas pa ang bagong armor kaysa sa ibinigay sa kanila kahapon. Sa isip ni Liam, matagumpay ang kanyang mga prototype, at kung makakagawa pa siya ng ilan pa nito, mapoprotektahan niya ang kanyang bayan. Gayunpaman, alam ni Rhea na masyadong minamaliit ni Liam ang kanyang sarili, dahil sa puntong ito, may sapat na siyang kapangyarihan upang makipagdigma sa ibang mga bansa. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Liam sa kanyang bayan kung saan sabik na naghihintay sa kanya sina Suuna at Jod. Pinagalitan siya ng dalawa dahil hindi niya sila nabibigyan ng kanilang, araw-araw na dose ng vitamin D, kamakailan. Pagkatapos ay hiniling nilang pautangin sila ng pera, dahil hawak ni Liam ang lahat ng kita nila mula sa kanilang mga misyon. Si Liam ay nagpasya na higaitan pa ito at binigyan sila ng bahagi ng perang ibinayad sa kanya ni Scarlett upang itago ang pag-iral ni Rayon. Natakot ang mga babae sa napakalaking halaga ng pera ngunit napagdesisyonan nilang itago ito. Agad silang namili gamit ang pera, ngunit sa halip na bumili ng anuman para sa kanilang sarili, ang mga tanga nilang utak ay bumili ng regalo para kay Liam, na mayroon ng napakaraming pera. Binili nila ang nag-iisang mahiwagang aklat na available sa buong lungsod, at natutunan ni Liam ang isang bagong spell mula rito. Pinapasalamatan niya ang dalawang babae at pagkatapos ay dinala sila sa isang inn kung saan inihayag niya na siya ay nagtatayo ng isang bansa. Nagulat sila nang marinig ito, at nang anyayahan sila ni Liam na manirahan kasama niya, inakala niyang tatanggihan nila ito. Gayunpaman, handa silang sumunod sa kanya kahit sa dulo ng mundo. Handa na silang umalis agad, ngunit sinabi ni Liam na kailangan muna niyang sanayin ang bagong spell na kanyang natutunan mula sa mahiwagang aklat. Ipinatawag niya ang spell na tinatawag na Dust Box, at isang itim na kahon ang lumitaw sa harapan niya. Paulit-ulit niyang ginamit ang spell upang maging bihasa rito, at nang sigurado na siyang naabot na niya ang pinakamataas na antas, napagdesisyonan niyang subukan ito. Sinabi niya sa mga babae na ang Dust Box ay katulad ng item box at maaaring mag-imbak ng mga bagay depende sa dami ng mana ng gumagamit ng spell. Naging mausisa ang mga babae kung ano ang pagkakaiba,
kaya inilagay ni Liam ang isang piraso ng pagkain nila sa loob ng dust box sa loob ng 1 minuto. Nang ilabas niya ito, nagsimula itong amoy medyas ng kanyang ama. Napagtanto ni Liam na mabilis na nasisira ang anumang inilalagay sa loob ng dust box. Gayunpaman, natuwa si Asuna nang marinig na maaari itong maging kapaki-pakinabang sa ilang natatanging pagkakataon. Hindi pa sigurado si Liam kung paano ito magagamit, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang waitress na may dalang bote ng alak. Agad niya itong hinabol at nakakuha ng isang bote ng sariwang pinigang katas ng ubas. Naglagay siya ng lebadura sa katas ng ubas at inilagay ito sa loob ng dust box sa loob ng 5 minuto. Nang ilabas niya ito ay naging alak. Napagtanto ni Liam na tama ang kanyang hinala, ang kahon ay may kakayahang pabilisin ang proseso ng fermentation. Nagsimula siyang mag-isip kung paano pa ito magagamit, ngunit bago iyon, nagpasya siyang subukan ang ugnayan ng oras at fermentation. Naglagay siya ng 10 bote ng katas ng ubas sa dust box sa pagitan ng bawat oras. Pagkatapos, tinawag niya si Judd upang tikman ang alak, dahil mukha lamang itong bata ngunit isa talagang veteranong hunter. Sinimulan ni Judd sa bote na nasa dust box sa loob ng 1 oras at dahan daw ang tinikman ang bawat isa hanggang sa makarating sa bote na nasa loob ng 10 oras. Matapos ang kanyang pagsusuri, sinabi ni Judd na ang alak mula sa 1 oras ay katulad ng 1 taong gulang na alak. Dahil dito, napagpasyahan ni Liam na 1 oras sa loob ng dust box ay katumbas ng 1 taon ng natural na fermentation. Pagkatapos nito, dinala niya sina Asuna at Judd sa kanyang nayon, at nagulat sila nang makita ang 3 magkakaibang lahi na nagtatrabaho para sa kanya. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at nagdiwang ng isang salo-salo sa gabi. Kinabukasan, nagtungo sila sa kagubatan at natagpuan ang maraming puno ng ligaw na prutas. Inutusan ni Liam ang lahat na mangolekta ng prutas upang makagawa siya ng alak at masimulan ang sarili niyang tatak ng inuming alcohol eco. Gaya ng dati, nagsimula na namang magpaligsahan sina Guy at Chris, kaya pinigilan sila ni Rina na ubusin ang bunga ng iisang puno. Biglang may narinig si Liam na umiiyak sa sakit kaya't agad siyang tumakbo upang tumulong. Nakita niya ang isang maputlang lalaki na kinakagat ang isang evolved troll. Kaagad niyang tinarget ang umaataking lalaki gamit ang kanyang power missiles, dahilan upang lumipad ito palayo. Gayunpaman, bumangon ang lalaki at tumakbo papasok sa kagubatan. Nagpasyang hindi siya habulin ni Liam at sa halip ay tinignan ng sugatang nilalang. Si Guy ay pilit na ginigising ito nang biglang mamuti ang balat ng lalaki at bigla siyang umatake na parang baliw na aso. Sa kabila nito, nagawang pigilan ni Guy ang lalaki at igapos ito, ngunit hindi pa rin ito bumalik sa katinuan. Inisip ni Liam na maaaring naapektuhan ito ng isang negative status effect, kaya ginamit niya ang isang spell na pang-alis ng sumpa. Unti-unting gumana ang spell, naging kalmado ang lalaki, nagsimulang maghilam ang kanyang kagat, at kalaunan ay nakatulog. Matapos makita ito, sinabi ni Judd na malamang ay kinagat ito ng isang vampira, kaya pansamantala itong naging vampira rin. Tinawag siyang tanga ng lahat dahil alam nilang hindi makakalabas sa araw ang mga vampira. Ngunit higit na mas marami ang alam ni Judd kaysa sa kanila, kaya ipinaliwanag niyang maaaring ito ay isang Dracula. Sinabi niya na ang isang Dracula ay isang mutated vampire na isinisilang lamang minsan sa bawat ilang siglo. Napakalakas nito kaya sa pamamagitan ng kanyang impluwensya, nagiging imyon sa sikat ng araw ang ibang mga vampira. Dito napagtanto ni Liam na isang napakalakas na kalaban ang kanilang kakaharapin. Sinabihan niya ang lahat na mang-alap ng impormasyon tungkol dito upang mapaghandaan ang paparating na labanan. Kaagad, isang lobo ang dumating na tumatakbo sa nayon dala ang masamang balita. Sinabi niya kay Liam na kakakita lang niya ng isang hukbo ng 10,000 vampira mga 10 kilometro ang layo mula sa nayon. Nagpanik ang lahat nang marinig ito, at iniulat ng lobo na may iba't ibang uri ng nilalang sa hukbo ng mga vampira, tulad ng mga goblin at orc. Ang lahat ng ebidensyang ito ay sapat na para kay Judd upang makumpirma na isang Dracula ang namumuno sa mga vampira. Sinabi ni Rena na ang mga vampira ay karaniwang mahiyain at tahimik na nilalang, ngunit ginagawa silang marahas ng Dracula. Pinag-iisipan nilang labanan ang hukbo ng vampira, ngunit natatakot din sila na baka mahawa sila kung makagat. Napagpasyahan ni Liam na lumikas muna ang mga kalapit na nayon at pinapanta ang kanyang mga tauhan upang balaan sila. Ngunit huli na ito, dahil sinakop na ng mga vampira ang ilan sa mga nayon. Isang saksi ang nagsabi kay Liam na nakita niyang natalo ang buong nayon ng mga orc at naging vampira ang mga ito. Ayon sa kanya, may isang espesyal na vampirang namumuno sa hukbo. Habang nag-aalala ang lahat, sinabi ni Liam na alam niya kung paano nila mapipigilan ang mga vampira. Ginamit ni Rena ang mahika ng tubig upang lunurin ang mga vampira, habang ginamit ni Chris ang pagsabog na mahika upang itaboy sila.
Biglang nagsama-sama ang mga dugong nasa hangin at nabuo ang anyo ni Dracula. Matagal nang hinihintay ni Liam ang pagkakataong ito at agad niyang inilayo si Dracula sa hukbo gamit ang teleportasyon. Hindi natuwa si Dracula at tinanong siya ni Liam kung handa siyang makipamuhay ng payapa sa ibang nilalang. Tumanggi si Dracula, at sapat na ang sagot na ito upang magpasya si Liam. Inatake niya si Dracula gamit ang power missiles, ngunit madaling hinarang ni Dracula ang lahat ng ito at biglang lumitaw sa likod ni Liam upang umatake. Sa huling saglit, nakaiwas si Liam gamit ang teleportasyon at inatake si Dracula gamit ang mga banal na sibat. Wala pa rin itong epekto, at naging alikabok si Dracula bago muling bumuo ng kanyang katawan, tuluyang gumaling ang anumang pinsala. Muling naging alikabok si Dracula upang umatake at hinuli niya si Liam mula sa likod. Ngunit sa huling segundo, gumamit si Liam ng ilusyon upang makatakas, kaya't isang ilusyon ang nakagat ni Dracula. Sinabi ni Dracula kay Liam na wala siyang laban dahil patay na siya at may kakayahang mag-regenerate ng walang hanggan gamit ang enerhiya ng buhay sa paligid. Sinabi niyang tapos na ang laban at tumalon papunta kay Liam. Ngunit natuklasan na ni Liam ang paraan upang talunin siya. Mabilis niyang ipinatawag ang dust box at ikinulong si Dracula sa loob nito. Kahit anong gawin, hindi makawasak si Dracula sa pader ng dust box, kaya't nagalit ito. Napagtanto ni Liam na hindi maaaring ikulong sa dust box ang mga nabubuhay, ngunit dahil sinabi mismo ni Dracula na patay na siya, nagawa itong ilagay doon. Sinubukan niyang alamin kung hanggang kailan ito magtatagal sa isang lugar na walang enerhiya ng buhay. Tumagal ng 10 oras bago nagkaroon ng pagbabago, ipinakita ng dust box na si Dracula ay nasa estado ng suspended animation, na nangangahulugang hindi na ito gumagalaw. Nakahinga ng maluwag si Liam at naisip niyang tuluyan na niyang natalo si Dracula. Agad siyang bumalik sa labanan, kung saan natuwa sina Asuna at Jody na makita siyang ligtas. Ngunit hindi interesado si Liam sa kanila, mas iniisip niya ang kalagayan ng mga taong nasa ilalim ng impluwensya ni Dracula. Nakaupo lamang ang mga ito sa lupa, tahimik at hindi gumagalaw. Sinabi ni Asuna na bigla silang natigil sa pagkilos kanina, kaya naisip niyang talo na si Dracula. Dinala siya ni Asuna sa isang dating vampira at pinutol ang pangil nito ng walang hirap. Napagtanto ni Liam na malaya na sila sa kontrol ni Dracula. Ngunit biglang sumigaw sa sakit ang ilan sa kanila, habang may lumalabas na mahiwagang enerhiya mula sa kanilang katawan. Hindi maintindihan ni Liam kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Reda na ang lahat ng naroon ay naging vampira gamit ang kapangyarihan ni Dracula. Ngayon na wala na siya, hindi na nila natatanggap ang kanyang enerhiya at nagsisimula ng maglaho ang kanilang katawan. Gusto ni Liam na iligtas silang lahat at naalala niya ang ginamit niyang banal na mahika upang alisin ang pagiging vampira sa isang evolved troll noon. Sinubukan niya ito sa isang vampira, at agad itong bumalik sa pagiging normal na goblin. Nagkaroon ng pag-asa si Liam at sinimulang gamitin ang banal na mahika sa lahat ng vampirang naroon upang gawing normal muli. Ngunit napakaraming nagdurusa at hindi niya kayang iligtas silang lahat, kaya't nagsimula siyang mataranta. Pinakalma siya ni Raydon at pinaalalahanan na may paraan upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Agad na naisip ni Liam ang golem armor at tinawag ito. Nang maisuot ito, lumakas ng husto ang kanyang mahika, kaya binago niya ang purification spell upang mas palawakin ito. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa lambak habang nalinis ang lahat sa madilim na kapangyarihan ni Dracula. Ngunit naubos ang enerhiya ni Liam at bumagsak siya habang naglalaho ang kanyang mahiwagang baluti. Nang magising siya 1 oras ang nakalipas, sinigawan siya ni Asuna dahil sa pagiging pabaya, ngunit wala siyang pakialam. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa mga taong naimpluwensyahan ni Dracula. Itinuro siya ni Asuna sa kanila, at laking tuwa ni Liam nang makita niyang sila ay ganap nang bumalik sa normal. Narito ang eksaktong pagsasalin sa Tagalog. Sa sandaling iyon, tumakbo rin sina Chris at Rana upang tingnan ang kalagayan ni Liam, at sinabi niya sa kanila na ayos lang siya. Pagkatapos, hiniling niya kay Rena na tipunin ang lahat ng orihinal na vampira dahil kailangan niya silang kausapin sa lalong madaling panahon. Nang tumayo ang mga vampira sa harap niya, nagulat siya dahil wala pang 20 ang kabuuang bilang nila. Lumapit ang pinakamatandang vampira at yumuko kay Liam, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang mga tauhan. Handa siyang akuan ng responsibilidad sa nangyari at ayalay ang kanyang buhay, ngunit sinabi ni Liam na hindi na iyon kailangan. Ipinaliwanag niya na dahil kontrolado sila ni Dracula, wala silang kasalanan. Matapos iyon, inalok niya ang mga vampira na sumali sa kanyang nayon at ipinangako na gagawin niyang posible para sa kanila na makagalaw sa ilalim ng araw. Nabigla ang mga vampira sa kanyang alok, at tiniyak ni Liam sa kanila na hindi siya tulad ni Dracula.
Pagkatapos, ipinaliwanag niya na kung nais nilang sumali sa kanyang nayon, kailangan nilang sundin ang dalawang patakaran. Ang una ay sundin ang lahat ng kanyang utos dahil pangarap daw niyang maging isang diktador, at ang pangalawa ay huwag magdulot ng gulo sa ibang residente ng nayon. Masayang tinanggap ng mga bampira ang alok, at sinimulan ni Liam ang proseso ng pagpapabago sa kanila bilang kanyang mga pamilyar. Sa pagkakataong ito, binago niya ang kontrata ng Mahika upang makontrol niya ang direksyon ng kanilang ebolusyon. Ginamit niya ang isang advanced na spell upang gawing mataas na uri ng bampira ang mga ito, na hindi natutunaw sa sikat ng araw. 4 na araw matapos ang insidenteng iyon, tuluyang naglaho si Dracula na nabubulok sa loob ng dust box. Tinanggal na rin ni Liam ang dust box na nakalatag sa gitna ng kagubatan. Samantala, isang maharlika mula sa kalapit na bansa ang nakakita ng video footage ng laban ni Liam at Dracula. Una niyang balak gamitin si Dracula bilang dahilan upang magpadala ng hukbo sa kagubatan at angkinan ng lupa, ngunit ngayon, mas naging mausisa at natatakot siya kay Liam. Inutusan niya ang kanyang katulong na maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol kay Liam bago sila gumawa ng hakbang. Samantala, lumaki ng husto ang nayo ni Liam matapos ang laban kay Dracula. Ang 10,000 nilalang na naapektuhan ng insidente ay naging kanyang mga pamilyar, at ngayon, lumawak na ang kanyang nayon upang maituring na isang lungsod. Habang ininspeksyon niya ang mga proyekto ng konstruksyon kasama ang kanyang mga alagang slime isang hapon, may lumapit na isang lalaki upang ipaalam sa kanya na may mga mangangalakal mula sa bansang Ecuador na nais makipagkita sa hari ng lupaing iyon. Sinabi ni Liam na hindi naman talaga siya isang hari, ngunit hindi sumang-ayon ang lahat ng tao sa nayon. Iginiit nila na siya lamang ang maaaring maging hari nila at nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan. Sa narinig na ito, lumabas si Raiden at opisyal na idineklara na kinikilala niya si Liam bilang hari ng lupaing iyon. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Liam si Prinsesa Scarlet, na nagsabi sa kanya na inaalam niya ang mga plano ng hari at ng iba pang mga ministro tungkol sa Promised Land. Wala pa siyang nakikitang kapaki-pakinabang na impormasyon, ngunit sigurado siyang may itinatago ang kaharian. Labis pa rin ang kanilang interes sa Promised Land, at naniniwala siyang may mahalagang bagay na nais nilang ilihim doon. Nagpasalamat si Liam sa kanya sa impormasyong ibinigay at bumalik sa nayon. Doon, tinanong niya si Raiden kung alam nito kung ano ang hinahanap ng kaharian. Isang pahiwatig lamang ang ibinigay ni Raiden. Sinabing iniwan niya ang Dragon Golem upang protektahan ang bagay na iyon. Agad na nag-teleport si Liam sa mga guho kung saan niya natagpuan ang golem. Sinabi ni Raiden na dapat niyang punuin ng mahika ang silid, at nang gawin niya ito, lumitaw ang isang hagdang pababa sa gitna ng sahig. Sinundan ni Liam ang hagdan at natagpuan ang isang silid na may mga sinaunang ukit ng mahika sa mga dingding. Naramdaman niyang isa itong imbakan, katulad ng kanyang magic ring. Kinumpirma ito ni Raiden at ipinaliwanag na kilala ang mga dragon sa pagkahilig sa kayamanan, at kabilang sa yaman nilang ito ang mga sinaunang at ipinagbabawal na mga spell. Ipinaliwanag ni Raiden na ang lugar na iyon ay dating kanyang pugad at maraming sinaunang spell ang nakatago roon. Habang lumalakas si Liam, mas maraming antas ang mabubuksan niya upang makuha ang mga ito. Labis ang tuwa ni Liam nang malaman ito, at agad siyang kumuha ng isang spell mula sa silid at iniimbak ito sa kanyang singsing. Nang subukan niyang gamitin ang spell, lumitaw ang mga puting translucent na bula sa harapan niya, at sumabog ang mga ito ng hawakan niya, hinihigop ang kanyang mahika. Matapos ang ilang pagsubok, natuklasan ni Liam na ang mga bulang ito ay nagpapawalang bisa ng anumang spell, isang paraan upang mapigilan ang sinuman na magnakaw ng mahika mula sa silid. Sinabi ni Raiden sa kanya na kailangan niyang mapagmaster muna ang kapangyarihang ito bago siya makagamit ng ibang mga spell. Sinimulan silang atakihin ni Lion gamit ang iba't ibang pamamaraan, at natuklasan niya na ang mga bula ay hindi tinatablan ng pisikal na pinsala at nahahati lamang kapag sumisipsip ng isang atakeng mahika. Napagtanto niya na kailangan niyang patuloy na atakihin ang mga bula upang mapagmaster ito. Upang mapabilis ang proseso, tinawag niya ang kanyang kopya upang tumulong sa kanya. Habang ang orihinal na Liam ay lumilikha ng mga bula, patuloy naman itong inaatake ng kanyang kopya. Matapos ang ilang oras, matagumpay niyang natapos ang pagsubok at nagkaroon ng access sa mga spell sa loob ng silid. Ang unang spell na kanyang natuklasan ay ang Absolute Force Shield, na kayang harangin ang isang pisikal na atake ng may 100% katiyakan, kahit na ito pa ang pinakamalakas na atake sa buong mundo, ngunit nababasag ito pagkatapos.
Gumamit si Liam ng maraming kopya upang matutunan at mapabilis ang paggamit ng spell na ito, pati na rin upang maparami ang mga shield at mapababa ang oras ng pagcast. Napagtanto niya na kailangan pa ng maraming pagsasanay upang maging kapaki-pakinabang ito sa totoong laban, kaya naisip niyang dapat niyang pagbutihin muna ang kanyang magic capacity. Sinuportahan siya ni Raydon at sinabing kapag napalakas na niya ng kaunti ang kanyang magic capacity, dapat siyang pumasok sa ikalawang palapag ng pugad upang makuha ang Absolute Magic Shield, na kayang harangin ang isang atakeng mahika. Biglang nagkaroon ng ideya si Liam at sinabi kay Raydon na hindi niya kailangang pumasok sa ikalawang palapag upang matutunan ang bagong spell. Iniisip niyang kaya niyang likhain ito mismo sa pamamagitan ng pagbabago ng Force Shield. Matapos ang ilang brainstorming, binago niya ang formula ng Force Shield at nagawang gawing isang Magic Shield. Napamangha si Raydon sa kanyang kakayahan at sinabi kay Liam na siya ang unang taong nakagawa ng isang sinaunang spell sa loob ng 100 taon. Makalipas ang ilang araw, habang abala si Liam sa kanyang gawain, biglang dumating si Asuna na may dalang mensahe mula kay Guy, na nais siyang makausap kaagad. Agad na nag-teleport si Liam sa lokasyon ni Guy at nakita niya ang ilang mga kabalyero na nakatayo sa harapan ng mga troll. Lumapit si Guy kay Liam at sinabi na ang mga taong ito ay mula sa kaharian ng Polta at nais siyang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Lumapit ang pinuno ng mga kabalyero at ipinakilala ang sarili bilang ex-Blast. Tinanong ni Liam kung ano ang mahalagang bagay na nais nilang pag-usapan, at sinabi ni Blast na nais ng hari ng Polta na pakasalan niya ang kanyang anak na si Flora upang mapanatili ang magandang relasyon sa kanilang kaharian. Nagulat si Liam sa kanyang narinig, at saka tinanong siya ni Blast tungkol sa kanyang engagement kay Prinsesa Scarlet ng kaharian ng Jaime. Sinabi ni Liam na hindi pa sila magpapakasal ngayong taon dahil marami pa silang kailangang gawin. Nakita ito ni Blast bilang isang pagkakataon upang maunahan si Scarlet. Sinabi niya kay Liam na hindi na nila ipagpapalibon ang kasal at para dito, narito na rin si Prinsesa Flora. Sa kanyang senyales, lumabas mula sa kanyang karwahe ang isang prinsesang may asul na buhok, at natulala si Liam sa kanyang kagandahan. Sinabi ni Blast na kung gusto niya, maaari na niyang iwan si Flora sa kanyang pangangalaga ngayon din. Labis na nagulat si Liam sa sobrang desperasyon ng lalaki. Sinabi niya na dapat muna nilang talakayin ang ilang mahahalagang bagay at inimbitahan sila sa kanyang nayon. Masayang tinanggap ni Blast ang alok, ngunit biglang naramdaman ni Liam ang paparating na panganib. Agad niyang ginamit ang Absolute Magic Shield, at sa sumunod na sandali, isang napakalakas na atakeng apoy ang dumiretso sa kanya. Nagresulta ito sa isang malaking pagsabog na nagpabagsak sa lahat ng nasa paligid, ngunit nagawa ni Liam na protektahan si Prinsesa Flora mula sa anumang pinsala. Nagtaka siya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Raydon na ito ay isang suicide bomber spirit, isang artificial na halimaw na nilikha para sa matinding pagsabog. Idinagdag ni Raydon na si Flora ang totoong target, at kung naantala pa si Liam ng isang segundo, tiyak na nasunog na siya ng buhay. Labis na nagulat si Liam at tinanong kung sino ang maaaring gumawa nito. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang wala na si Blast. Naisip niyang maaaring siya ang nasa likod ng pag-atake, at kinumpirma ito ni Raydon, na sinabing ang mga maharlika ay may masamang ugali at gagawin ang lahat upang makuha ang kanilang gusto. Naging mas interesado si Liam at sinabi kay Guy na protektahan si Flora at ang mga sundalo kung gusto niya, habang siya naman ay maghahanap ng sagot. Nag-teleport si Liam sa palasyo ni Scarlet at dinala siya sa lugar ng pagsabog, kung saan nakahandusay pa rin si Flora. Ipinaliwanag niya kay Scarlet ang tungkol sa nangyari, ngunit sinabi ni Scarlet na walang prinsesang nagngangalang Flora mula sa alinmang kalapit na kaharian. Labis itong ikinagulat ni Liam, at ipinaliwanag niya ang mga detalye ng kanyang pagkikita kay ex-Blast, na nagsabing si Flora ay isang prinsesa mula sa Polta. Scarlet ay nagsabi sa kanya na narinig na niya ang tungkol kay Blast, ang kanang kamay ng hari ng paa, at siya ang humahawak ng lahat ng kanyang maruruming gawain. Nang sabihin ni Liam sa kanya ang tungkol sa pag-atake ng artificial spirit monster, naunawaan ni Scarlet ang plano ni Blast. Sinabi niya na nais ni Polto na magpadala ng peking prinsesa upang pakasalan si Liam, at kapag nasa kanyang bansa na ito, siya ay papatayin upang magkaroon sila ng dahilan upang simulan ang isang digmaan. Pagkatapos ay sinuli niya si Flora at natuklasan ang isang nunal sa kanyang dibdib, na nagpapatunay na siya ay isang lihim na anak ng isang mataas na ranggong maharlika na hindi opisyal na kinikilala at ipinadala lamang doon upang maging isang sakripisyo. Di nagtagal, nagising si Flora, at sinabi sa kanya ni Liam na inaasahan niyang pasasalamatan siya dahil sa pagsadyap sa kanyang buhay.
Nagpanik si Flora nang marinig na buhay pa siya at sinabi kay Liam na lumayo sa kanya dahil siya ay mapanganib para sa kanya. Ipinakita niya ang isang sumpang marka sa kanyang kamay at sinabing kahit na maprotektahan siya ni Liam mula sa mga panlabas na pag-atake, nakatakda pa rin siyang mamatay. Ayaw niyang magdala ng gulo sa kanya matapos siyang iligtas, kaya hiniling niya kay Liam na iwan siya. Gayunpaman, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay at ginamit ang banal na mahika upang alisin ang kanyang sumpa. Tinanong niya kung may iba pa siyang bitag sa katawan na dapat niyang ayusin, at hindi pa rin makapaniwala si Flora na natanggal ang kanyang sumpa. Ipinagmamalaki ni Scarlett na kaya ni Liam gumamit ng banal na mahika na maaaring burahin ang lahat ng uri ng sumpa. Tinanong ni Liam kung alam niya kung ano ang sumpa, at sinabi ni Scarlett na ito ay magpapabago kay Flora bilang isang halimaw na susunod sa lahat ng utos ng taong nagsagawa ng sumpa. Biglang napagtanto ni Radon na isang madilim na mahiwagang bagay ang ginamit sa kanya, at naniniwala siyang ito rin ang ginamit upang likhain si Dracula upang umatake sa kanilang nayon. Nagalit si Liam sa narinig ngunit nagpas siyang unahin si Flora. Sinabi niya sa kanya na dahil wala na siyang mapupuntahan, dapat siyang manatili sa kanila, at ipinangako niyang hindi niya hahayaang saktan siya ng kaharian ng Palto. Pagkatapos noon, nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Liam at Scarlett, kung saan sinabi niya na lahat ng tatlong kalapit na bansa sa rehiyon ay minamaliit siya, at kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan upang mapatahimik sila. Tinanong ni Liam kung kailangan niyang makipaglaban sa isang bansa, ngunit may mas magandang ideya si Scarlett. Sinabi niya na dapat muna siyang maglabas ng sarili niyang pera. Ipinakita niya kay Liam ang tatlong bersyon ng mga silver coin na ginagamit sa kanyang bansa at ipinaliwanag na ang orihinal na bersyon ay ang may pinakamalinaw na detalye, ngunit kapag kinopya para sa publiko, nawawala ang maraming detalye. Naunawaan ni Liam na sinasabi ni Scarlett na gumawa siya ng mga barya na may mataas na antas ng detalye kahit para sa pangkalahatang distribusyon, upang ipakita sa ibang bansa na mas advanced ang kanyang teknolohiya. Nagustuhan ni Liam ang ideya at agad na tinawag ang mga espiritu ng apoy at lupa upang lumikha ng kanyang unang batch ng silver coins. Sunod niyang ginawa ang copper coins, ngunit iminungkahi ni Scarlett na magdagdag siya ng lata upang makagawa ng bronze coins dahil mas mura ito. Sinabi niyang dapat gumamit ng 70% copper upang mas madaling magkaroon ng detalye ang mga barya, ngunit nagulat siya nang gumawa si Liam ng barya na may 50% copper lamang. Pagkatapos noon, pumunta sina Asuna at Jod sa isang merchant guild sa kanilang lungsod upang ipakita ang mga silver coin na inisyo ni Liam. Nagulat ang tagapamahala ng guild nang marinig na ganoon kataas ang kalidad ng mga barya para sa pangkalahatang distribusyon, at nang makita niya ang copper coins, hindi siya makapaniwala dahil walang sinuman sa mundo ang nakagagawa ng ganoong detalye gamit ang 50% copper lamang. Tinanong ng mga babae kung ano ang palitan ng mga barya, at sinabi ng tagapamahala na kung pare-pareho ang kalidad ng lahat ng ito, maaaring maging 3 beses ang halaga nito kumpara sa pera ng kaharian ng Jemel. Samantala, nakatanggap si Liam ng isang liham mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Al, na arroganting humiling sa kanya na pumunta upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang bansa. Nang mabasa ni Scarlett ang liham, nagalit siya sa kapal ng mukha ni Alb at sinabi kay Liam na hindi niya kailangang sagutin ang kanyang liham, dahil hindi naman siya ang pinuno ng kanilang pamilya at wala siyang anumang kapangyarihan o posisyon. Liam ay tinanggap ang kanyang mungkahi at sa halip na si Al, ang kanyang kapatid na si Bruno na tunay niyang iginagalang ang inimbitahan niya upang bisitahin ang kanyang bansa. Nagulat si Bruno nang makita kung gaano na ito kaunlad at formal niyang hiniling kay Liam na payagan ang kanilang pamilya na magnegosyo sa kanyang bansa. Nabigla si Liam sa narinig ngunit dahil taos puso si Bruno sa kanyang kahilingan, pumayag siyang makipagnegosyo sa kanya. Gamit ang telepatiya, kinausap ni Liam si Scarlett at humingi ng payo bago formal na isara ang kasunduan. Sinabi ni Scarlett na dapat niyang tretuhin ng mabuti si Bruno pagdating sa buwis at mga alituntunin sa negosyo. Sa kabilang banda, kung si Al naman ang magpapakita, dapat niya itong tretuhin ng mahigpit upang ipakita sa mundo na mabuti siya sa kanyang mga kaibigan ngunit hindi siya pumapayag na apihin siya ni Newman. Matapos ang kasunduan kay Bruno, nagtungo si Liam sa kanyang pocket dimension. Sinabi sa kanya ni Radon na ang paggamit ng pera upang ipakita ang kapangyarihan ay matalino, ngunit epektibo lamang ito sa matatalinong tao. Nangamba siya na ang mga hanggal ay patuloy na sisilike sa bansa ni Liam, kaya kailangan niyang magsanay upang labanan sila. Nagsimulang mag-isip si Liam kung paano siya magiging mas mahusay na mandirigma dahil may mga limitasyon ang paggamit ng mahika. Ipinaliwanag ni Radon na maaaring gamitin ni Liam ang mahika upang palakasin ang kanyang katawan. Hindi ito lubos na naunawaan ni Liam, kaya't pinakita ni Radon sa kanya. Sa isang maliwanag na liwanag, bigla siyang lumitaw sa harapan ni Liam bilang isang batang dragon,
na ikinagulat nito. Sinabi ni Raydan na obserbahan ang daloy ng mahika sa kanyang katawan. Pinaikot niya ang mahika sa loob ng kanyang katawan, pagkatapos ay magaan na lumundag sa paligid ng silid. Naunawaan ni Liam kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinadaloy niya ang kanyang mahika sa kanyang mga binti at tumalon ng mataas, ngunit hindi niya ito napanatili kaya bumagsak siya. Humanga si Raydan dahil hindi niya inasahang matututunan ito ni Liam ng ganoon kabilis, ngunit marami pa siyang dapat matutunan. Gumawa si Raydan ng mga bulan ng mahikang sumisipsip sa ulo, kamay, at paa ni Liam, at inutusan siyang punan ang mga ito ng iba't ibang antas ng mahika upang mapabuti ang kanyang kontrol. Sa simula, nabigo si Liam na punan ang mga bulan ng maayos, ngunit hindi siya nawala ng motibasyon at nagpatuloy sa pagsasanay hanggang sa madali na niyang mailipat ang mahika sa buong katawan niya. Nang tuluyan niyang makabisado ang pagpapadaloy ng mana sa kanyang katawan, sinabi ni Raydan na oras na para sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Pumasok siya sa katawan ni Liam at agad na lumabas upang ayusin ang isang bagay na kinakailangan para sa ikalawang yugto ng pagsasanay. Pagkatapos, naglabas siya ng isang lubod na gawa sa liwanag at sinabi kay Liam na maglalaro sila ng hilahan gamit ito. Sinubukan ni Liam na hilahin ang lubod ngunit hindi ito gumalaw. Ipinaliwanag ni Raydan na kailangang ipadala ni Liam ang kanyang mana sa kanyang kamay upang magamit ang lakas. Agad na nagpadala si Liam ng 10% mana at bahagyang nahila ang lubod, ngunit agad ding ginawa ito ni Raydan. Naunawaan ni Liam na ang layunin ng pagsasanay ay matukoy kung gaano karaming mana ang ginagamit ng kalaban upang palakasin ang sarili at may angkop ito ng tama. Sinabi ni Raydan na tama ang kanyang naisip. Muling nagtuon ng pansin si Liam sa daloy ng mana sa lubod at itinugma ang kanyang sariling mana upang makasabay. Biglang nagbago ng taktika si Raydan at ipinaloob ang mana sa hangin sa halip na sa lubod upang gawing mas mahirap ito. Nahirapan si Liam ngunit nagawa niyang makasabay hanggang sa wakas, at idineklara ni Raydan na pumasa siya sa ikalawang yugto ng pagsasanay. Para sa huling yugto, inutusan siya ng batang dragon na magpakawala ng pinakamaraming magic missiles na kaya niya. Inakala ni Liam na ang kanyang limitasyon ay 19 na missile, ngunit nagawang makapagpalabas siya ng 29 na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Raydan na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang pandama at kontrol sa mana, na-optimize niya ang kanyang mga spell at tumaas ng husto ang kanyang kahusayan. Lubos na natuwa si Liam sa kanyang natutunan at napagtanto niyang sa wakas ay mayroon na siyang kakayahan upang magamit ng tama ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Kinabukasan, nagpatawag si Liam ng pagpupulong kasama ang lahat ng mahahalagang tauhan niya sa mansyon ni Scarlet. Sinabi ni Rana na medyo nauubusan na sila ng asin at inuming tubig. Sinabi ni Liam na siya ang magpupuno ng kanilang stock, kaya naging curious si Asuna kung paano niya ito nakukuha sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Liam na nagpapadala lang siya ng kanyang clone sa dagat at ginagamit ang item box para paghiwalayin ang asin sa tubig. Iniisip ng mga babae na dapat may mas episyenteng paraan para gawin ito, at dahil hari si Liam, hindi niya dapat personal na inaasikaso ang ganitong pisikal na gawain. Sinabi ni Liam na iisipin niya ito, nang biglang tumayo si Scarlet mula sa kanyang upuan at tinanong si Raydan kung may mga lawan ng maalat na tubig o katulad na lugar na maaaring pagkunan ng asin malapit sa Promised Land. Si Raydan, na tuluyan ng natanggap ang kanyang simpleng pamumuhay, ay nagsabi na maaaring mayroong ganoon sa timog kanluran ng lungsod, dahil madalas doon magpagala-gala ang mga ligaw na baka at tupa. Habang nagtataka ang lahat kung paano ito konektado, alam ni Scarlet na mahilig ang mga baka at tupa na dilaan ang batong asin, higit pa sa mga maharlika sa kanyang bansa na mahilig dilaan ang itim na butas ng hari. Napagdesisyonan nilang suriin ang lugar mamaya at tinapos ang pagpupulong. Habang palabas ng silid, sinabi ni Asuna kay Liam na magiging maganda kung may karagatan sa kanilang kaharian, dahil masosolusyonan na nila ang problema sa asin ng tuluyan. Sumali si Scarlet sa usapan at sinabi na dati ay may karagatan sa rehiyong ito, pero noong digmaan ng tatlong dragon, itinapon ni Raydan ang isang bundok dito, ganap na inihiwalay ito mula sa Promised Land. Nagulat si Liam nang marinig ang napakalakas na kapangyarihan ng dragon sa loob niya. Maya-maya, hiniling niya kay Raydan na ipahiram sa kanya ang kaunting kapangyarihan, dahil kailangan niya ito upang lumikha ng karagatan sa kanyang teritoryo. Tumanggi si Raydan at sinabing gamitin na lang niya kung anong mayroon siya. Dahil doon, gumawa si Liam ng maliit na lawa ng maalat na tubig na may dalampasigan, bilang kopya ng karagatan. Dinala niya sina Asuna at Scarlet sa mini-ocean na ito at ipinaliwanag na konektado ito sa totoong karagatan sa pamamagitan ng kanyang item box, kaya hindi ito matutuyo. Natuwa ang mga babae nang marinig ito, at pagkatapos, nagkaisa sina Asuna at Scarlet para humingi ng permiso kay Liam na lumangoy dito.
Wala siyang tutol dahil ibig sabihin nito ay makikita niya ang mga babae sa kanilang swimsuit, na nagpapakitang gilas para makuha ang kanyang atensyon. Naglaro sila buong araw. Kinabukasan, dinala ni Liam si Scarlett pabalik sa bahay nila, kung saan nakatanggap siya ng nakakabagabag na balita tungkol sa tagtuyot sa bayan ng kanyang ina. Sinabi ni Liam na kung tubig lang ang kailangan nila, kaya niyang magbigay nito. Tinanong siya ni Scarlett kung sigurado siya, at sinagot niya ito na makakatulong ito upang mapatatag ang relasyon sa kanilang bansa, at tungkulin niyang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Tumanggi siyang maningil para sa tubig, dahil hindi siya sakam na kumikita mula sa paghihirap ng iba. Agad na umalis si Scarlett upang ipaalam ang alok sa kanyang ama. Samantala, bumalik si Liam sa kanyang teritoryo at inutusan ang mga espiritu ng tubig na punuin ang mga bar aisles ng inuming tubig. Biglang sinabi ni Raiden kay Liam na maaaring walang saysay ang kanyang mabubuting gawa. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Raiden na hanggal at mayayabang ang mga taong may kapangyarihan, magdududa sila sa kanyang kabutihang loob dahil ginagawa niya ito ng libre. At ganoon nga ang nangyari, ipinaalam ni Scarlett kay Liam na tinanggihan ng kanyang ama ang alok, sinasabing kaya nilang harapin ang sakuna ng mag-isa. Kasalukuyan silang nagpapadala ng mga relief packages sa mga pinakaapektadong lugar, ngunit hindi nila kayang mag-teleport ng kasing dami ng tubig na kayang dalhin ni Liam. Biglang iminungkahi ni Raiden na maaari nilang paulanan ang rehiyon upang wakasan ang tagtuyot. Naging interesado si Liam, at sinabi ni Raiden na sa pinakamataas na antas ng banal na mahika, mayroong isang spell na kayang kontrolin ang panahon. Labis na na-excite si Liam, ngunit napagtanto niyang hindi pa siya handa para rito. Gayun din, kung susubukan niyang tulungan ang kaharian gamit ang mahika ng walang pahintulot, maaaring mina sila. Kaya, gumamit siya ng mas mahinahong paraan. Di nagtagal, bumisita si Liam sa kanyang kapatid na si Bruno na may isang plano. Dahil isa lamang mababang ranggong maharlika si Bruno, ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang lugar ay makakatulong sa pagpapanatili ng kanyang titulo. Nais ni Liam na makipagtulungan siya sa kanya, gagamitin niya ang item box upang i-teleport ang tubig sa mga nangangailangan, habang si Bruno ang opisyal na mamamahagi nito. Nagustuhan ni Bruno ang plano, ngunit hiniling niyang maghintay ng ilang araw upang maipon ang gastos para sa tubig at transportasyon. Sinabi ni Liam na huwag na niyang intindihin iyon at ibigay na lang sa kanya ang kanyang Netflix password, dahil hindi niya ito ginagawa para kumita. Bagamat pinahalagahan ni Bruno ang kanyang plano, hindi ganoon ang reaksyon ng hari ng Jaime. Nagpadala siya ng ilang maharlika sa teritoryo ni Liam upang maghanda para sa kasal nila ni Scarlett. Nararamdaman ni Raiden na ang mga paghahanda sa kasal ay isa lamang palusot at ang tunay na plano ng hari ay bantayan siya upang matiyak na hindi siya makakatulong sa mga rehiyong apektado ng tagtuyot. Iniisip ni Liam na maaari niyang ipadala ang kanyang kopya sa mga rehiyon upang makapag-teleport siya roon kalaunan, ngunit biglang dumating si Gia at ipinaalam sa kanya na ang mga tao mula sa Jaime ay nag-iikot sa paligid, sinasabing hinahanap nila ang perpektong ruta para sa prosesyon ng kasal ni Scarlett. Napagtanto ni Liam na hindi na niya maipapadala ang kanyang kopya, kaya inutusan niya si Gia na bantayan ang mga tao mula sa kaharian at tiyaking hindi sila gagawa ng anumang nakakagulo. Samantala, napagpasyahan niyang baguhin ang itsura ng kanyang kopya upang hindi ito mahuli. Tinawag niya ang kanyang kopya at ginamit ang mahika ng hangin upang bigyan ito ng cool na fade haircut, ngunit napagtanto niyang mas lalo lang itong magmumukhang kainahinala. Kaya't pinawi niya ito, itinali ang kanyang buhok, at pagkatapos ay muling sumangguni ng panibagong kopya na lumabas na may kasalukuyang itsura niya. Dahil dito, napagtanto niya na tuwing tinatawag niya ang kanyang kopya, automatikong ginagaya nito ang kanyang hitsura sa sandaling iyon, kaya naisip niya ang isang natatanging ideya. Ginamit niya ang High Familiar Contract spell upang baguhin ang kasarian ng kanyang kopya, ginawang isang babaeng kaakit-akit na tiyak niyang papatulan kapag natapos na ang problema sa tagtuyot. Pinangalanan niya ang kopyang ito na Amelia at kinumpirma na nagtataglay pa rin ito ng parehong mahika gaya niya bago ito ipadala upang gawin ang kanyang mga tungkulin. Pagkalipas ng ilang linggo, lumago ang lungsod ni Liam dahil sa pagdagsa ng mga turista at mga ngalakal mula sa iba't ibang kaharian. Matapos ang matagumpay niyang pakikipagkalakalan kay Bruno, nagsimula na rin siyang bumuo ng ugnayan sa ibang mga ngalakal at maharlika sa mga kalapit na bansa. Gayunpaman, nananatiling problema ang mga especially iya mula sa kaharian ng Jaime na tahasang nagmamanman sa kanya sa liwanag ng araw upang tiyaking hindi siya makakatulong sa tagtuyot sa kanilang teritoryo. Madali niyang napansin ang mga ito at napabuntong hininga na lamang, alam na wala siyang magagawa kundi hintayin si Amelia na tapusin ang kanyang misyon. Habang naglalakad siya sa lungsod, lumapit sa kanya ang dalawa niyang alagang slime na mukhang marumi matapos magpagulong-gulong sa alikabok.
Dahil dito, naisip niyang ang kanyang susunod na proyekto ay ang paggawa ng maayos na mga kalsada. Agad niyang inutusan ang mga troll na mag-ipon ng malalaking bato at durugan ang mga ito upang gawing graba. Tumawag din siya ng mga espiritu ng lupa upang hukayin ang daan bago ito punuin. Maya-maya, tinanong siya ni Raiden kung anong pamamaraan ang gagamitin niya sa paggawa ng kalsada, dahil may tatlong karaniwang paraan sa mundong ito. Ang pinaka-advanced na paraan ay gumagamit ng isang mineral na tinatawag na burning soil, na katulad ng alkitran. Natuwa si Liam sa ideya ng paglikha nito gamit ang mahika. Di nagtagal, natapos ng kanyang mga espiritu ang paghuhukay ng 1 metrong lalim na kanal para sa kalsada. Sinabi ni Raiden na labis-labis ito, dahil tanging ang pinakamahalagang kalsada sa kabisera lamang ang hinuhukay ng ganito kalalim. Ipinunto rin niya na ang mga taong nakakakita sa ginagawa ni Liam ay naguguluhan na. Medyo kinabahan si Liam sa sinabi nito, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang plano. Pinuno ng mga troll ang kanal ng grabo at nilagyan ito ng burning soil, na tinunaw ni Liam gamit ang mga espiritu ng apoy, kaya't nabuo ang isang perpektong kalsada. Matapos gawin ang mga kalsada gamit ang pamamaraang ito sa buong lungsod, nagpasya si Liam na palawakin ang mga ito at gawing mga daang kumukonekta sa kanyang lungsod patungo sa ibang lugar. Nagpatuloy ang trabaho ng walang anumang problema, at di nagtagal, dumating ang 2 slime kay Liam dala ang kanyang tanghalian. Habang yumuyuko siya upang kunin ang basket ng pagkain, napansin niyang may kulang sa kanyang mga kalsada at agad niyang tinawag ang mga espiritu ng apoy upang tunawin ang ibabaw ng kalsada. Kasunod nito, hiniling niya sa mga espiritu ng lupa na bahagyang itaas ang gitnang bahagi ng kalsada upang magkaroon ng kaunting slope sa magkabilang gilid. Hindi maintindihan ni Raiden kung bakit ginagawa ni Liam ang ganitong klaseng dagdag na trabaho, kaya't ipinakita ito ni Liam sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kalsada. Dahil sa slope, agad na damaloy palabas ang tubig. Ipinaliwanag ni Liam na ang gitnang bahagi ng kalsada ang pinaka-nagagamit at kalaunan ay mapupudpud ito, na maaaring magdulot ng pag-ipon ng tubig. Sa pamamagitan ng pagtataas nito, dadaloy palabas ang tubig at hindi masisira ang kalsada. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng mga troll at espiritu ang paglalatag ng kalsada ayon sa mga tagubilin ni Liam. Samantala, napagpasyahan niyang magsanay sa pamamagitan ng pagtulog sa isang mahigpit na lubad, ngunit ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Tinanong siya ni Raiden kung ano ang kabaliwan niyang paraan ng pagsasanay, at sumagot si Liam na kailangan niyang gumamit ng mahika upang palakasin ang kanyang katawan upang mapanatili ang balanse sa lubad. Dagdag pa niya, kung kaya niyang mapanatili ang kanyang balanse habang natutulog, magagawa niyang magsanay kahit natutulog, na makakatulong upang mapahusay ang kanyang kakayahan sa paggamit ng mahika. Paulit-ulit siyang nahuhulog sa lubad, ngunit sa huli, natutunan niyang balansehin ang sarili. Sinabi sa kanya ni Raiden na ngayong nagawa na niya ito, dapat ay may napansin siyang bago. Napagtanto ni Liam na tama ang dragon at nagsimulang magtaka kung ano ang kaibahan. Ipinaliwanag ni Raiden na ang mahika ng isang tao ay bahagyang naaapektuhan ng rehiyong tinitirhan nila, at ngayong na-fine-tune na ni Liam ang kanyang balanse, maaaring matukoy niya ito. Agad niya itong sinubukan at pinalawak ang kanyang mahika upang siyasatin ang mga tao sa lungsod. Natukoy niya ang mga taong may kakaibang lagda ng mahika, at lahat sila ay ipinadala upang manmanan siya. Ang nakakagulat ay hindi lang ang kaharian ng Jaime ang nagmamasid sa kanya, kundi pati ang 3 bansa sa paligid. Hindi makapaniwala si Liam, ngunit tiniyak ni Raiden na hindi nila alam na nalaman niya ito. Kinakabahan si Liam, ngunit iminungkahi ni Raiden na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan upang ipaalam sa mga especially iya ang kanilang lugar. Sineryoso ito ni Liam at binisita si Scarlet kinabukasan. Tinanong niya si Scarlet tungkol sa lakas ng militar ng 3 kaharian, at ipinaliwanag nito na ang Jaime at Paa ay may tig-40,000 sundalo, habang ang Quador ay may 50,000. Hindi na kailangan ni Liam maging dalubhasa sa matematika upang malaman na may mahigit 100,000 sundalo ang 3 kaharian, samantalang ang kanyang bansa ay mayroon lamang humigit kumulang 10,000 katao, kabilang na ang mga sibilyan. Napagtanto niyang hindi pa nila kayang makipagdigma, kahit pa may mahikang baluti na siya. Nagdesisyon siyang iwasan ang anumang labanan sa ngayon, at sinabi ni Scarlet na umasa siya rito pagdating sa diplomasya. Pagbalik sa lungsod, naisip ni Liam na maaaring hindi lang ang 3 kaharian ang nagpadala ng mga especially iya. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang siyasatin ang buong kontinente. Sa kanyang paghahanap, may naramdaman siyang kakaiba at agad siyang nag-teleport patungo sa lokasyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itigil ang paggawa ng kalsada, saka tinawag ang mga espiritu ng lupa upang maghukay. Di nagtagal, natagpuan nila ang dahilan ng kanyang hinala,
mga solidong piraso ng mataas na kalidad na mithril, isang napakabihirang mineral. Napagtanto niyang may isang buong minahan ng mithril sa ilalim ng lugar na iyon. Alam niyang magagawa niyang lumikha ng mahikang baluti para sa lahat sa kanyang bansa at magkakaroon pa siya ng sobrang supply. Dito niya naisip kung paano mapapanatili ang balanse ng kapangyarihan laban sa ibang mga bansa. Lumabas siya at nadatnan si Scarlett na naghihintay ng balita. Sinabi niya rito na ipahayag sa lahat ang tungkol sa minahan ng mithril, at agad itong pumayag. Matapos nito, tuluyang itinigil ni Liam ang proyekto ng kalsada at dinala ang mas maraming tao upang minahin ang mithril. Sinuri ni Rena ang dami ng mineral at sinabi niyang sapat ito upang makagawa ng libu-libong mahikang baluti. Sa tulong ng mga espiritu, pinino ni Liam ang mga ito sa mithril bars at nagsimulang mangarap kung gaano siya kayayaman kung ipagbibili niya ang mga ito. Gayunpaman, medyo naiinis din siya na hindi siya makapagpatuloy sa pagtatrabaho sa daan. Pakiramdam din ni Rihanna ay wala siyang magawa dahil hindi nakakatulong ang mga duwende sa mga kamakailang proyekto. Sinabi niya kay Liam na matapos makipagkontrata sa kanya, may ilang duwende na nagising ang kanilang kapangyarihang mahika, ngunit kailangan nila ng mga aklat ng mahika upang matutunan ang mga spell. Nagsimulang mag-isip si Liam ng mga paraan upang makapagbigay ng mga aklat ng mahika sa lahat, hanggang sa maalala niyang ang kanyang singsing ay isang ensiklopedya na naglalaman ng libu-libong mahikang spell at gawa mismo sa mithril. Napagtanto niya na makakagawa siya ng mga singsing para sa lahat upang matuto at mag-imbak ng mga bagong spell, ngunit naisip niyang hindi ito magiging epektibo. Sa halip, naisip niyang dapat siyang lumikha ng mga silid sa ilalim ng lupa tulad ng nasa mga guho upang maraming tao ang maaaring gumamit ng mga ito upang matutunan ang parehong spell. Nag-alala si Rena nang makita niyang nagsasalita si Liam sa sarili sa loob ng ilang minuto, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Liam kung marunong siyang gumamit ng mahika. Sinabi nito na kaya niyang gumamit ng yelong mahika, kaya napagpasyahan niyang subukan ang kanyang teorya sa kanya. Agad niyang dinala ang kanilang sarili sa lungsod, at sa tulong ng mga espiritu, naglagay siya ng manipis na layer ng mithril sa ilalim ng kalsada. Pagkatapos, nagsagawa siya ng isang spell dito at pinatayo si Rena sa ibabaw. Pagkatapak ni Rena sa kalsada, naramdaman niya ang mga spell na nakaimbak sa mithril plate na dumadaloy sa kanyang isipan, at bigla siyang nagawang maglabas ng isang mababang antas na yelong atake. Labis siyang natuwa rito, at ipinaliwanag ni Liam na ang mithril sheet sa ilalim ng kalsada ay isang imbakan ng mahika, at dahil ito ay nasa isang bukas na lugar, maaaring matuto ng mahika ang lahat ng hindi iniisip ang espasyo. Dahil dito, naisip niyang muling aspaltuhin ang buong network ng kalsada ng lungsod upang gawing isang higanteng imbakan ng mahika. Di nagtagal, natapos ni Liam ang kanyang layunin, ginawang isang libreng aklatan ng mahika ang mga kalsada. Ang sinumang may talento sa mahika ay maaaring gumamit ng mga spell upang maglunsad ng mahikang atake. Tinawag ito ni Rena na Master Stroke ni Liam, dahil kahit ang mga sibilyan ay maaaring ipagtanggol ang lungsod sakaling ito ay atakihin. Sinabi ni Liam na may isa pang tampok ang mga kalsada at hiniling kay Rena na tumayo sa ibabaw nito at gamitin ang telepono spell. Hindi pa naririnig ni Rihanna ang spell na iyon, ngunit nang sumubok siya, lumitaw ang isang maliit na mahiwagang aparato sa kanyang kamay, na nagpapahintulot sa kanya na tawagan ang kanyang kaibigan sa ibang bahagi ng lungsod. Labis siyang natuwa at sinabi kay Liam na nakalikha siya ng isang Magic City na wala kahit saan pa sa mundo. Pagkatapos, tinuruan ni Liam si Flora kung paano gumamit ng light magic. Dahil pumasok siya sa isang kontrata kay Liam, nagawa rin niyang gumamit ng mahika. Labis siyang namangha dahil inakala niyang wala siyang talento para rito, ngunit sinabi ni Liam na ito ay isang simpleng spell lamang. Ipinaliwanag din niya ang kanyang plano na maglagay ng mga mithril sheet sa ilalim ng buong lungsod at bumuo ng mga bagong paraan upang kumuha ng tubig mula sa balon at magbigay ng init sa mga kalan. Sa una, inisip ni Flora na isang pag-aaksaya ng isang bihirang materyal ang paggamit ng mithril upang mapadali ang buhay ng mga karaniwang mamamayan, ngunit hindi sumang-ayon si Liam sa ganoong pananaw. Sinabi niya na kung makakalikha siya ng mga spell na makakatulong na bawasan ang oras na ginugugol ng mga tao sa kanilang mga gawain, maaari silang maglaan ng oras sa mga bagay na tunay nilang nais gawin at magiging masaya. Sa puntong ito, nagsimulang magbigay puri si Flora kay Liam, sinasabing isa siyang kahangahangang hari na tunay na nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Biglang natanggap ni Liam ang isang tawag mula kay Guy, na nagpaalam sa kanya na may isang grupo ng mga Dragon Riding Knight mula sa Ecuador na nais siyang makilala. Wala siyang ideya kung sino sila, kaya ipinaliwanag ni Flora na ang mga Dragon Knights ng Ecuador ay tanyag sa kanilang husay at sa matinding katapatan ng kanilang mga dragon. Naging mausisa si Liam at agad na nag-teleport sa lugar kung saan naghihintay ang mga Dragon Knights.
Masigla siyang lumapit sa kanila, ngunit biglang nagpanik ang mga dragon. Lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit agad na napagtanto ng mga Dragon Knights na natatakot ang kanilang mga dragon kay Liam. Hindi niya maunawaan kung bakit, ngunit ipinaliwanag ni Ron na ang mahihinang nilalang ay palaging natatakot sa isang taong mas malakas sa kanila. Doon lang naunawaan ni Liam ang dahilan. Sa wakas, lumapit ang pinuno ng Dragon Knights, si Sheila, upang batiin siya. Mayabang niyang ipinakilala ang sarili bilang ika-19 na prinsesa ng Quador, at napansin ni Liam kung gaano kaina ang pull-out game ng kanyang ama. Si Sheila ay agad na dumiretso sa punto at hinamon si Liam sa isang duelo. Naguluhan si Liam at tinanong siya kung bakit sila kailangang maglaban gayong kakakilala lang nila. Sinabi ni Sheila na ang pinakamagandang paraan para magkakilala ang dalawang tao ay ang Netflix and chill, ngunit hindi pa niya balak gawin iyon, kaya pipiliin niya ang pangalawang pinakamagandang paraan, ang palitan ng suntok. Ayaw pa rin makipaglaban ni Liam, ngunit sinabi ni Sheila na mapapatunayan lang niya na karapat-dapat siyang maging kaalyado ng Quador kung mapahanga niya ito. Nakakaakit ang alok na iyon para kay Liam dahil sa ngayon, hindi maganda ang relasyon niya sa tatlong kalapit na bansa at kailangan niyang magkaroon ng kahit isa sa panig niya. Pumayag siya sa duelo, at agad silang nagsimula sa laban. Kumikilos si Sheila na parang kidlat, naglalaho sa harapan ni Liam. Agad siyang lumikha ng Absolute Force Shields at Absolute Magic Shields upang protektahan ang sarili mula sa anumang pag-atake. Sinubukan siyang tamaan ni Sheila ng mga pisikal na suntok, ngunit kinansela ito ng mga Force Shield. Pagkatapos, nagpaputok siya ng mga fireball kay Liam, ngunit hinarang ito ng Magic Shields. Muli siyang naglaho at hindi malaman ni Liam kung gumagamit ito ng invisibility o super speed. Biglang binalaan siya ni Raiden na umiwas, at nagawa niya ito bago pa siya matamaan ng mahiwagang espada ni Sheila. Muli siyang gumalaw ng sobrang bilis, ngunit lumikha si Liam ng manipis na fog sa paligid niya upang masubaybayan ang kanyang galaw. Nawalan ng kumpiyansa si Sheila dahil naging walang silbi ang kanyang bilis. Tinanong niya si Liam kung paano niya ito nasusundan. Sinabi ni Liam na hindi niya ito matukoy gamit ang kanyang mga pandama, kaya gumamit siya ng mahiwagang fog upang malaman ang kinaroroonan nito batay sa mga paggambala sa hangin. Impresyonado si Sheila sa katalinuhan ni Liam at nagpasya siyang tapusin ang laban dahil nakita na niya kung gaano ito kahusay. Sinabi niya kay Liam na dapat na lang silang mag-usap ng maayos, kaya agad siyang dinala ni Liam sa kanyang mansyon gamit ang teleportation. Nanlaki ang mga mata ni Sheila dahil hindi niya alam na posible pala ang teleportation. Ipinaliwanag ni Liam na isa ito sa mga mahika ni Raiden. Sa loob, naisip ni Liam kung mag-aalok ba si Sheila ng kasal bilang paraan ng alyansa, tulad ng ginawa ni na Jaime at Paa. Ngunit sinabi ni Sheila na isa lang ang kanilang pangunahing kondisyon, ang pagpirma sa isang kasunduan ng hindi pagsalakay sa militar. Hindi makapaniwala si Liam at inisip na baka may ibang pakay si Sheila. Ngunit ipinaliwanag nito na sa kanilang bansa, may kasabihang hindi nila dapat salakayin ang Dragon Crown na siyang si Raiden. Naging interesado si Liam, at sinabi ni Sheila na matagal nang muntik ng mawasak ang kanilang kaharian dahil sa isang insidente sa pagitan nila at ni Raiden. Kaya siya mismo ang pumunta upang tiyakin na taglay ni Liam ang kapangyarihan ng dakilang dragon at gawin ang lahat para bumuo ng isang alyansa. Matapos humingi ng payo kay Raiden, pumayag si Liam na makipag-alyansa sa Quador. Napansin niya na pinagpapawisan si Sheila matapos ang kanilang pakikipagkamay, na nangangahulugang kinakabahan ito habang nakikipag-usap sa kanya dahil sa kapangyarihan ni Raiden. Pagkatapos nito, tinanong ni Sheila ang pangalan ng kanyang kaharian, ngunit bago pa makasagot si Liam, lumabas si Raiden sa anyong dragon at sinabi na ang pangalan ng kanilang kaharian ay Liam Raiden. Nang makita ang banal na dragon sa harapan niya, nagsimulang manginig si Sheila na parang Nokia 3310. Kahit nang bumalik na si Raiden sa loob ni Liam, nananatili pa rin siyang nanginginig. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pagtalakay sa mga detalye ng alyansa, at nang dumilim na, ipinakita na ni Liam ang kanyang silid. Pagkalabas nila ng mansyon, nagulat si Sheila nang makita ang mga ilaw mula sa lahat ng bahay. Ipinaliwanag ni Liam na lumikha siya ng isang sistema kung saan maaaring gumamit ng mahika ng malaya sa loob ng lahat ng gusali sa kanyang lungsod. Si Sheila ay nahihirapang paniwalaan ito kaya nagpasya siyang tingnan ito ng malapitan, at lalo pang nadagdagan ang kanyang pagkamangha nang malaman niyang nakalikha rin si Liam ng mga mahika para sa tubig at apoy bukod pa sa mahika ng liwanag. Lubos na humanga si Sheila sa Magic City ni Liam. Sinabi nito sa kanya na ito ay dahil sa Mythal Mine na kanyang natuklasan, kaya't lalo siyang napahanga sa lakas ni Liam. Tinanong niya kung marami rin silang magic stones, ngunit hindi man lang alam ni Liam kung ano iyon.
Sa wakas, nakahanap si Sheila ng paraan upang muling ipakita ang kanyang kumpiyansa at ipinaliwanag niya na ang Magic Stones ay nabubuo mula sa konsentrasyon ng labis na kapangyarihang mahika na nailalabas tuwing nagsasagawa ng isang spell. Sinubukan ni Liam na alamin kung paano ito gumagana at ginamit ang kanyang spell ng liwanag, ngunit nagulat si Sheila dahil wala siyang nasayang na mana. Sinabi ni Liam sa kanya na sinanay siya ni Raydon na maging 100% mahusay sa paggamit ng mahika, at halos hindi ito mapaniwalaan ni Sheila dahil imposibleng magawa ito ng isang tao. Matapos noon, inihatid ni Liam si Sheila sa kanyang hotel at pagkatapos ay tinanong si Raydon tungkol sa Magic Stones. Sinabi ni Raydon sa kanya na magsagawa ng isang spell nang hindi ito mahusay na ginagamit, kaya isinagawa ni Liam ang isang spell na may 0% efficiency. Ang nasayang na mana ay naging kumikislap na alikabok na dahan daw ang lumapag sa lupa, at ipinaliwanag ni Raydon na ang alikabok na ito ay nagiging kristal upang mabuo ang Magic Stones. Nagpa siya si Liam na suriin kung may nabuo ng Magic Stones sa kanyang lungsod gamit ang kanyang detection skill. Nakatanggap siya ng mahihinang signal sa buong lungsod bago matagpuan ang isang malaking Magic Stone. Agad siyang pumunta sa lokasyon nito at hinukay ito, ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi sa kanya ni Raydon na wala ng halaga ang Magic Stone dahil nawawala ang kapangyarihan nito sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala itong halaga. Karaniwan, ang Magic Stones ay nabubuo lamang sa mga larangan ng digmaan kung saan maraming spells ang ginagamit, kaya't sobrang bihira ang mga ito at mas mahal pa kaysa sa mga diamante. Nagulat si Liam sa natuklasan niya at naisip niyang magamit ang Magic Stones upang palakasin ang ekonomiya ng kanyang bansa. Di nagtagal, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Bruno upang pag-usapan ang negosyo. Ipinaliwanag niya ang magic infrastructure ng lungsod na nagbibigay daan sa kanila na regular na makalikha ng Magic Stones, at halos sumabog ang ulo ni Bruno sa pagpoproseso ng impormasyong iyon. Gayunpaman, nang marinig niyang nais ni Liam na ipagpalit ang Magic Stones gamit ang kanyang tulong, agad siyang pumayag sa kasunduan. Ipinakita ni Liam sa kanya ang isang Magic Stone na kakahukay pa lamang niya, at ipinaliwanag ni Bruno na ito ay isang batang Magic Stone na patok sa mga bagong kasal. Sinabi niya na ang batang Magic Stones ay may malalapad na guhit na paliit ng paliit habang tumatanda ang bato. Ang matatandang Magic Stones ay mas bihira at mas maganda pa, kaya't maaari silang maging 5 beses na mas mahal kaysa sa karaniwang Magic Stones. Gayunpaman, kailangang daan-daang taon ang tagal ng mga ito upang maabot ang estadong iyon. Para kay Liam, hindi iyon problema. Tinawag niya ang kanyang dust box upang mabilis na patandain ang Magic Stone. Sa loob lamang ng 3 linggo sa dust box, tumanda ang Magic Stone ng 500 taon, kaya't naging isang maliit at natatanging hiyas ito. Humanga si Liam sa bato at inilagay ito sa kanyang item box upang maipadala ito ng kanyang babaeng clone, na bahagi ng delegasyon sa Ecuador, sa kabilang panig. Ipinresento ng babaeng clone ng Magic Stone sa hari bilang isang regalo upang ipagdiwang ang kanilang alyansa. Napanganga ang hari nang makita ang 500 taong gulang na Magic Stone. Hindi nagtagal, bumalik ang delegasyon sa lungsod, at sinabi ni Rihanna kay Liam na nagulat ang hari at reyna nang makita ang Magic Stone. Nagpadala rin sila ng maraming regalo bilang kapalit. Muling bibisita si Sheila upang bigyan si Liam ng payo tungkol sa kanyang patakarang panlabas. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na umunlad ang kaharian ni Liam, at ang kanyang mga tauhan ang namamahala sa mga komplikadong bagay. Hinihikayat nila siyang sundan ang landas na nais niyang tahakin, at para kay Liam, nangangahulugan iyon ng pag-aaral ng mga bagong spells mula kay Raydon. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.